Huwag mong sabihing naaawa ka sa kanya, Alex. Pagkatapos ng lahat ng ginawa nating paghahanda para sa planong ito, ngayon ka pa ba mag-aalinlangan? Ang boses ni Doña Consuelo ay matalas tila isang malamig na patalim na humihiwa sa katahimikan ng malawak na silid. Of course not, Mom. Bakit naman ako maaawa sa isang katulad niya? Marissa is just a means to an end. Isang tangang taga-ipon ng pera para sa atin. Akala ba niya talaga mahal ko siya? Ginamit ko lang ang pagiging desperada niya para magkaroon tayo ng pondo para sa mga balak namin ni Clara. She's too naive to notice anything. Sumunod ang isang mapait na tawa mula kay Alex. Ang lalaking pinaglaanan ni Marissa ng bawat segundo ng kanyang buhay sa loob ng 5 taon. Sa labas ng pinto nakatayo si Marissa. Basang-basa ang kanyang manipis na blusa mula sa malakas na ulan sa labas. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang mahigpit na nakayakap sa isang luma at kupas na bag. Sa loob niyon ay ang 2 milyong piso, ang bawat sentimong pinagpaguran niya pinagpuyatan at tinipid mula sa kanyang pagtatrabaho bilang accountant at pagtitinda sa gabi. Inakala niyang ang perang ito ang magliligtas sa kanyang asawa mula sa malaking utang sa sugal na sinasabi nito. Inakala niyang ito ang magbabalik ng dating tamis ng kanilang pagsasama. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Alex ay parang asidong tumatagas sa kanyang puso. Ang lalaking ipinagluto niya ng paborito nitong pagkain, gabi-gabi ang lalaking pinagsilbihan niya. Kahit pagod na pagod siya mula sa trabaho, ay tinatawag lang siyang tanga. Good! Dahil nakausap ko na ang mga contact natin sa presinto, muling maririnig ang boses ni Doña Consuelo na ngayon ay puno ng pangungutya. Kapag nakuha na natin ang huling pirma niya sa mga dokumento ng kumpanya mamaya, itutuloy na natin ang pagdiin sa kanya. Siya ang magiging perpektong scapegoat sa poisoning case ng mga Sai. Habang nabubulok siya sa kulungan, tayo naman ang magpapakasasa sa yaman na ninakaw natin sa kumpanya. We need someone to blame, Alex. At sino pa ba ang mas magandang isakripisyo kundi ang isang asawang walang pamilya at walang boses? I know, Mom, it's perfect. Itutuloy natin ang plano bukas na bukas din. I can't wait to be finally free from her. Nanigas ang buong katawan ni Marissa. Pakiramdam niya ay biglang nawala ang lahat ng hangin sa kanyang paligid. Ang lamig ng ulan na nanunuot sa kanyang balat ay wala kumpara sa lamig na lumalamon sa kanyang kaluluwa. Ang bag na hawak niya na naglalaman ng kanyang 5 taong sakripisyo ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri. Bumagsak ito sa makintab na sahig ng mansyon. Ang tunog ng pagbagsak nito ay nilunod ng malakas na kulog mula sa langit, ngunit para kay Marissa, iyon ang pinakamalakas na ingay na narinig niya sa buong buhay niya. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog, mahapdi at tuyo. Nais niyang sumigaw, nais niyang pumasok sa loob at isampal sa kanila ang bawat sentimong pinaghirapan niya, ngunit ang kanyang mga binti ay tila nakabaon sa semento. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo, hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Tiningnan niya ang kanyang kaliwang kamay, ang suot niyang wedding ring na ginto. Isang simpleng singsing na binili nila noon sa isang maliit na tindahan sa Quiapo. Para sa kanya simbolo iyon ng walang hanggang pangako. Para kay Alex mukhang isa lamang itong rehas na kailangan ng putulin. Ang bawat alaala ng kanilang masayang pagsasama ay dumaan sa kanyang isip na parang isang mabilis na pelikula. Ang mga gabi ng pag-aalaga niya rito, noong may sakit ito, ang mga araw na hindi siya kumakain, para lamang may maibigay na baon kay Alex sa opisina. Lahat ng iyon ay naging abo sa isang saglit. Ito ba ang kapalit ng lahat? Ang maging tuntungan para sa kaligayahan ng iba. Ang maging biktima ng isang pamilyang itinuring niyang sarili niya. Dahan-dahang humakbang paatras si Marissa, ang kanyang mga yapak ay hindi naririnig sa gitna ng unos. Ang bawat hakbang ay palayo sa silid na iyon, palayo sa lalaking minahal niya, at palayo sa buhay na akala niya ay sa kanya. Ang kanyang puso na dati ay puno ng pagmamahal at pag-asa, ay dahan-dahang nababalot ng isang uri ng katahimikang nakakatakot. Isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan, kasing lakas ng mga alon sa dagat. Paano mo haharapin ang bukas kung ang mismong taong dapat ay nangangalaga sa iyo ang siyang naghuhukay ng iyong sariling libingan? Hindi pa man siya tuluyang nakakalabas ng mansyon, ang mga ilaw sa paligid ay tila naglaho. Sa kadilimang iyon, tanging ang tunog ng kanyang sariling paghinga ang naririnig niya, mabilis, gipit at puno ng pait. Sa sandaling ito, ang Marissa na kilala ng lahat bilang martir at mahiyaing asawa ay dahan-dahang namamatay kasabay ng pagtila ng ulan.
Ngunit sa likod ng bawat pagkawasak may isang bagay na laging naiiwan. Isang maliit na ningas ng galit na nagsisimulang mag-alab sa gitna ng kanyang giniginaw na puso. Hinarap niya ang pintuan ng mansyon sa huling pagkakataon, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa gitna ng dilim. Kung ang pag-ibig ang siyang sumira sa kanya, marahil ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa kanya. Ngunit sa anong halaga, sa muling pagguhit ng kidlat sa langit ang reflection ni Marissa sa salamin ng pintuan ay hindi na nagpapakita ng isang biktima. Ang nakikita niya ay isang babaeng wala nang natitira, kundi ang kanyang galit at isang lihim na hindi pa alam ng mga Perez. Sapat na ba ang galit para labanan ang isang pamilyang may kapangyarihan? O ang galit na ito ang magiging mitsa ng kanyang sariling katapusan? Akala mo ba ay hindi ko malalaman? Ang lakas ng loob mong tumapak muli sa pamamahay na ito pagkatapos ng ginawa mo, ang boses ni Doña Consuelo ay tila kulog na bumasag sa katahimikan ng malawak na sala. Dahan-dahang bumukas ang pinto at bumulaga ang figura ni Marissa basang-basa nangangatog at tila isang ligaw na pusa na napunta sa kuta ng mga leon. Sa likod ni Doña Consuelo nakatayo ang ilang malalapit na kamag-anak ng mga Perez, mga taong dati ay nginingitian siya, ngunit ngayon ay may bakas ng pandidiri sa kanilang mga mata. At doon sa gitna ng lahat ay si Alex. Hindi siya makatingin ng diretso kay Marissa. Hawak niya ang isang maliit na botelya ng gamot na hinalughog nila mula sa cabinet ni Marissa. Mom, please, baka nagkakamali lang tayo. Mahina ang boses ni Alex, isang pagpapakitang tao na mas lalong nagpapakulo sa dugo ni Marissa. Alam niyang bahagi ito ng palabas. Anong pagkakamali? Alex, kitang-kita ng lahat ang ebidensya, Marissa. Paano mo nagawang lasunin ang anak ng mga Dahil ba sa selos? Dahil ba natatakot kang iwan ka ni Alex para sa isang babaeng mas karapat-dapat sa kanya? Lumapit ang matandang babae kay Marissa. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay humahalo sa amoy ng basang lupa at ulan, isang kombinasyong nakakaska. Hindi ko iyon ginawa. Ang boses ni Marissa ay halos bulong paos at galing sa ilalim ng kanyang pagkatao. Alam niyo ang totoo, narinig ko kayo kanina. Alam kong ginagawa niyo lang akong panakip-butas sa mga nakaw ninyong pera. Isang nakakabingging katahimikan ang namayani sa silid. Ngunit bago pa man makapagsalita muli si Marissa, ang kamay ni Doña Consuelo ay mabilis na humawi sa hangin. Ang tunog ng kanyang palad na tumama sa pisngi ni Marissa ay umalingaw sa buong bulwagan, mas masakit at mas malutong kaysa sa anumang kulog sa labas. Napalingon ang ulo ni Marissa sa lakas ng impact. Nalunok niya ang lasa ng dugo sa kanyang labi. Ang init ng sampal ay nanatili sa kanyang balat, tila isang marka ng kahihiyan na hindi na mabubura kailanman. Huwag mong dungisan ang pangalan ng pamilyang ito ng iyong mga kasinungalingan. Isang hampas lupa na kinuha namin mula sa putikan. Bibigyan mo kami ng ganitong kahihiyan. Sigaw ni Doña Consuelo habang dinuduro ang mukha ni Marissa. Wala kang utang na loob, iniligtas ka namin sa kahirapan, tapos papatayin mo ang negosyo namin. Tumingin si Marissa kay Alex, nagbabaka sakaling may kahit katiting na konsensya pa itong natitira. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang pag-iwas ng tingin nito at ang dahan-dahang paglapit ni Alex kay Clara, ang babaeng kanina palihim na nakangiti sa isang sulok. Hinawakan ni Alex ang kamay ni Clara, sa harap mismo ni Marissa, isang pasimpleng pag-amin na ang lahat ng kanilang sumpaan ay wala ng halaga. Officer, dalhin niyo na siya. Ayoko nang makakita ng kriminal sa loob ng bahay ko, utos ng matandang babae sa mga pulis na nakatayo sa may pintuan. Bago pa man makahakbang ang mga pulis, hinila ni Doña Consuelo ang braso ni Marissa at marahas siyang itinulak palabas ng mansyon. Huwag ka nang babalik dito, wala kang puwang sa pamilyang Perez, ang singsing na iyan. Turo niya sa wedding ring ni Marissa, ihubad mo iyan, hindi ka karapat-dapat sa karangalan ng pagiging asawa ng anak ko. Dahil sa panghihina, hindi na nakalaban si Marissa nang hilahin siya ng mga pulis. Ang kanyang mga paa ay sumasayad sa basang damuhan habang pilit siyang inilalabas sa malaking tarangkahan. Sa gitna ng dilim at bagsak ng ulan, naramdaman niya ang isang mainit na kamay na humawak sa kanyang siko. Ito ay si Tia Ising, ang matandang tagapagsilbi na naging pangalawang ina niya sa loob ng bahay. Lihim na iniabot ni Tia Ising ang isang lumang payong na butas-butas at isang maliit na plastic bag. Tumakbo ka na, anak. Huwag kang susuko, alam ng Diyos ang katotohanan. Bulong ni Tia Ising, ang kanyang mga mata ay puno ng luha bago siya mabilis na bumalik sa loob para hindi mapansin ng kanyang mga amo.
Naiwang mag-isa si Marisa sa labas ng tarangkahan na ngayon ay nakasara na. Ang marangyang buhay na akala niya ay sa kanya ay tila isang pangarap na biglang naging bangungot. Napatingin siya sa payong nabigay ni Tia Ising pagkatapos ay sa mansyong unti-unting lumalabo dahil sa kapal ng ulan. Ang sakit ng sampal ay humupa na ngunit ang puot na iniwan nito ay nagsisimulang mag-ugat. Sa bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang mukha, parang may kung anong bahagi ng kanyang pagkatao ang tumitigas. Ito na ba ang katapusan? Tanong niya sa sarili, habang ang kanyang mga binti ay dahan-dahang humahakbang patungo sa madilim na kalsada ng Maynila. O ito pa lamang ang simula ng pagbabayad ninyong lahat. Habang naglalakad siya sa gitna ng baha, may napansin siyang isang itim na sasakyan na nakaparada sa di kalayuan. Isang lalaki ang nakatayo sa labas ng sasakyan, hinahayaan ang sariling mabasa ng ulan habang nakatingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay malamig, ngunit may bakas ng pagkilala. Sino ang lalaking ito na tila naghihintay sa kanyang pagbagsak? At bakit tila ang kanyang kapalaran ay muling nakatali sa isang taong hindi niya pa kilala? Diyan ka nababagay sa likod ng mga rehas na yan. Huwag kang asang makakalabas ka pa dahil ang mga Perez ay hindi marunong magpatawad sa mga taong sumisira sa kanilang pangalan. Ang boses ng pulis na naglock sa selda ni Marisa ay puno ng pangungutya, tila ba ang pagpapakulong sa isang inosenteng babae ay isang tagumpay para sa kanya. Nanatiling tahimik si Marisa. Nakaupo siya sa isang malamig at sementadong higaan na may manipis at mabahong banig. Ang bawat sulok ng kulungan ay tila sumasakal sa kanya. Ang amoy ng kalawang ihi at lumang semento ay nanunuot sa kanyang ilong isang matinding kaibahan sa bango ng mga bulaklak sa hardin ng mansyong tinuluyan niya ng 5 taon. Dahan-dahan niyang tiningnan ang kanyang mga palad. May mga galos pa rin siya mula sa pagkakahulog niya sa kalsada kagabi at ang kanyang mga kuko ay madumi na. Ang mga kamay na ito ang naglaban ng mga barong ni Alex ang naglinis ng mga mamahaling gamit ni Doña Consuelo at ang nagbilang ng bawat sentimong naipon niya para sa kanila. Ngayon ang mga kamay na ito ay nakakulong tila mga ibon na pinutulan ng pakpak. Marisa, Diyos ko, Marisa? Isang boses ang tumawag mula sa labas ng rehas. Napatingala si Marisa. Si Elena, ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo, ay nakatayo ron. Hawak nito ang isang maliit na supot ng tinapay at bote ng tubig. Ang mga mata ni Elena ay namumula tila kanina pa ito umiiyak. Elena, salamat at pumunta ka, mahinang sabi ni Marisa habang lumalapit sa rehas. Ramdam niya ang bahagyang ginhawa sa gitna ng kanyang kalituhan. Kailangan kong makaalis dito, Elena. Narinig ko sila. Alam ko ang plano nila. Kailangan ko ang backup phone ko sa apartment natin. Nandoon ang lahat ng ebidensya. Ngunit sa halip na tumango, umiwas ng tingin si Elena. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang nangginig. Marisa, wala na ang phone mo. Pinuntahan ako ni Doña Consuelo kaninang umaga kasama ang mga bodyguard niya. Pinilit nila ako. Kinuha nila ang lahat ng gamit mo. Tumigil ang tibok ng puso ni Marisa. Anong sabi mo, Elena, bakit mo ibinigay iyon na lang ang tanging pag-asa ko? Wala akong nagawa. Marisa, pinagbantaan nila ang buhay ng nanay ko. Alam mo kung gaano sila kapangyarihan, hikbi ni Elena habang ang kanyang boses ay puno ng takot na tila may nakikinig sa kanila. At saka, may isa pa akong dapat sabihin sa iyo. Naglabas na ng pahayag si Alex sa media. Sinabi niya na matagal na siyang nagduda sa iyo dahil sa mga abnormal mong kinikilos. Sinabi niyang balak mo talaga siyang lason para makuha ang insurance niya. Ang bawat salita ni Elena ay tila isang karayom na itinusok sa pinakamalalim na bahagi ng puso ni Marisa. Ang pagtataksil ng asawa ay masakit, ngunit ang malamang pati ang tanging kaibigan niya ay naging instrumento ng kanyang pagbagsak, ay isang uri ng lason na walang lunas. Umalis ka na, Elena, tubulong ni Marisa, ang kanyang boses ay wala ng emotion. Salamat sa tinapay, pero umalis ka na. Marisa, patawarin mo ako. Hindi na sumagot si Marisa. Tumalikod siya at bumalik sa madilim na sulok ng selda. Nang makaalis si Elena, ang katahimikan ay muling bumalot sa kanya mas mabigat at mas nakakasakal. Sa gitna ng dilim, naramdaman niya ang init ng kanyang sariling luha na dahan-dahang dumadaloy sa kanyang pisngi. Nagiiwan ng malalamig na bakas sa kanyang balat. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisa, naramdaman niyang may nakatingin sa kanya. Hindi ito ang tingin ng isang mapang-uyam na gwardya
or isang natatakot na kaibigan. Ito ay isang tinging matalas mapanuri at tila nakakakita sa kabila ng kanyang mga luha. Sa kabilang selda na nahihiwalay lamang ng ilang metro ng bakal at semento, ay nakaupo ang isang lalaki. Hindi siya katulad ng ibang mga preso na maingay at magulo. Nakasandal siya sa pader, ang kanyang mga braso ay nakakrus sa kanyang dibdib. Kahit sa dilim bakas ang kanyang matikas na pangangatawan at ang aura ng isang taong hindi basta-basta. Huwag mong sayangin ang luha mo para sa mga taong matagal ka nang kinalimutan. Ang boses ng lalaki ay malalim at baritono, tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Ang luha ay para sa mga biktima. At sa nakikita ko, hindi ka mukhang biktima lang. Napalingon si Marissa sa kanya. Sino ka? Bakit mo ako pinakikialaman? Bahagyang ngumiti ang lalaki, isang ngiting walang saya kundi puno ng pait. Ako si Lucas, isang taong katulad mo, biktima rin ng mga taong akala nila ay sila ang nagmamay-ari ng mundo. Ang mga Perez, marami na silang sinirang buhay. Pero hindi nila alam na ang pinakamapanganib na kaaway ay ang taong wala nang natitira, kundi ang kanyang galit. Tinitigan ni Marissa ang lalaki. May kung anong koneksyon ang naramdaman niya sa mga mata nito, isang pagkilala sa parehong sugat na dala nila. Bakit mo sinasabi sa akin ang mga ito? Tanong ni Marissa. Lumapit si Lucas sa rehas ng kanyang selda, ang kanyang mukha ay dahan-dahang nailawan ng bumbilya sa pasilyo. Dahil alam ko kung nasaan ang mga files na hinahanap mo, Marissa. At alam ko rin kung paano tayo makakalabas dito. Paano nalaman ni Lucas ang tungkol sa mga files? At ano ang tunay niyang motibo sa pagtulong sa isang babaeng hindi niya naman kilala? Sa gitna, NG desperation, isang bagong panganib ang nagsisimulang sumibol. Maaari nga bang magtiwala si Marissa sa isang estranghero sa loob ng kulungan, o isa lamang itong mas malalim na bitag na inihanda para sa kanya? Hindi lahat ng nakakulong ay kriminal at hindi lahat ng nasa labas ay malaya. Minsan ang mas malalaking selda ay ang mga mansyong gawa sa ginto at kasinungalingan. Ang boses ni Lucas ay kalmado, tila isang banayad na agos ng tubig sa gitna ng nagngangalit na bagyo sa isipan ni Marissa. Dahan-dahang lumingon si Marissa, ang kanyang mga mata ay nananatiling mapanuri. Bakit mo alam ang tungkol sa mga files ko? At paano ka nakakasiguro na totoo ang mga sinasabi mo sa mundong ito? Ang pagtitiwala ay isang karangyaan na hindi ko na kayang bayaran. Umupo si Lucas nang mas malapit sa rehas, ang anino ng bakal ay humahati sa kanyang mukha. Dahil bago ako napunta sa madilim na sulok na ito, ako ang humahawak sa mga kaso laban sa Perez Corporation. I was a lawyer, Marissa. Isa sa mga pinakamahusay bago nila ako nilubog sa putik. Alam ko ang bawat dumi, bawat nakaw na pirma, at bawat taong tinanggalan nila ng dangal para lamang mapanatili ang kanilang kapangyarihan. Ramdam ni Marissa ang bigat ng bawat salita ni Lucas. Hindi ito ang boses ng isang karaniwang preso. Ito ang boses ng isang taong may pinanghahawakang prinsipyo, kahit na ang prinsipyong yon ang naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Kung ikaw ay isang mahusay na abogado, bakit ka narito? Tanong ni Marissa, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lucas. Dahil naging masyado akong kampante, akala ko sapat na ang katotohanan para talunin ang pera. Ngunit sa ilalim ng pamumuno ni Doña Consuelo, ang katotohanan ay pwedeng bilhin at ang hustisya ay pwedeng ilibing. Tinanggalan nila ako ng lisensya, kinasuhan ng falsification at itinapon dito para manahimik. 5 years, Marissa. 5 taon ko nang hinihintay ang pagkakataong ito. Anong pagkakataon? Ang pagkakataong makahanap ng isang taong may hawak ng susi sa kanilang pagkawasak. At ang taong iyon ay ikaw, seryosong sabi ni Lucas. Ang mga files na tinutukoy mo, ang cloud storage na iyon, yon ang missing piece sa puzzle na binuo ko sa loob ng 5 taon. Kung ibibigay mo sa akin ang access, hindi lang kita mailalabas dito. Mapapabagsak natin ang buong kaharian ng mga Perez. Nanatiling tahimik si Marissa. Ang kanyang puso ay nagtatalo sa pagitan ng takot at pag-asa. Katatapos lang siyang traderin ni Alex at Elena. Paano siya makakasiguro na hindi lang siya gagamitin ni Lucas para sa sarili nitong interes? Pero ang pakiramdam ng pagiging biktima ay sariwa pa rin, tila isang sugat na ayaw tumigil sa pagdugo. Bakit mo ako tutulungan? Tanong niya muli. Ano ang makukuha mo rito? Huminga ng malalim si Lucas, ang kanyang mga mata ay tumingin sa malayo, tila may inaalalang masakit na nakaraan. Dahil ang mga Perez, Marissa, hindi lang nila ninakaw ang lisensya ko.
Ang stress at kahihiyang idinulot nila ang naging dahilan kung bakit maagang pumanaw ang aking ina. I want justice not just for me but for everyone they stepped on. Gusto kong makita silang lumuluha ng dugo habang nawawala ang lahat ng pinakaingatan nila. Ang matinding put sa boses ni Lucas ay tila isang apoy na nagbigay ng init sa nanlalamig na katawan ni Marisa. Doon niya natanto na hindi sila magkaiba. Pareho silang itinapon ng lipunan, parehong ninakawan ng kinabukasan, at parehong nagnanais ng katarungan. Paano tayo makakaalis dito? Mahinang tanong ni Marisa isang senyales na nagsisimula na siyang sumuko sa alok ng lalaki. Lumapit si Lucas at bumulong ang kanyang hininga ay dumaan sa pagitan ng mga rehas. May mga kaibigan pa ako sa labas na nananatiling tapat. Isang tawag ko lang may mga taong gagalaw. Pero bago iyon, kailangan kong malaman. Handa ka na bang talikuran ang pagiging martyr? Handa ka na bang maging bagyong wawasak sa lahat ng nagpaluha sa iyo? Tumingin si Marisa sa kanyang wedding ring, pagkatapos ay marahas itong hinubad mula sa kanyang daliri. Ang singsing ay bumagsak sa sementadong sahig, naglalabas ng isang matunog na kalansing bago ito gumulong sa dilim. Handa ako, matigas na sabi ni Marisa. Gusto kong maranasan nila ang bawat sakit na ipinaramdam nila sa akin. Gusto kong makita silang humihingi ng tawad sa ulan. Ngunit habang nabubuo ang kanilang alyansa, sa loob ng madilim na selda isang gwardya ang dumaan sa pasilyo, may dalang isang itim na envelope. Marisa Perez, may dumating na sulat para sa iyo mula sa abogado ni Alex Perez. Nangginginig na kinuha ni Marisa ang sulat. Sa loob niyon ay ang mga dokumento para sa kanilang annulment, ngunit may kasama itong isang lihim na mensahe na hindi inaasahan ni Marisa. Isang mensaheng magpapabago sa lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa kanyang sariling pagkatao. Ano ang nilalaman ng lihim na mensahe ni Alex? At bakit tila may mas malalim pang dahilan kung bakit siya ang napiling maging biktima ng pamilya Perez? Hindi lang ang asawa mo ang pumatay sa iyong pagkatao, Marisa. Ang taong pinakapinagkatiwala mo, NG, siyang bumaon ng huling pako sa iyong kabaong. Ang mga salitang ito mula kay Lucas ay tila isang sumpa na unti-unting nagkakatotoo habang binabasa ni Marisa ang nakalakip na papel sa itim na envelope. Hindi ito sulat ng pag-ibig o paghingi ng tawad. Ito ay isang kopya ng sinumpaang salaysay. Sa iba, dokumento nakasulat ang pangalang nagpabagsak sa natitira pang lakas ni Marisa Elena Ramos. Ang kanyang beshi, ang kanyang kapatid sa labas ng dugo, ang tanging tao na tinawagan niya noong gabi ng kanyang pag-aresto. Saksi ako sa pagbili ni Marisa ng lason sa isang botika sa Tondo. Nakita ko rin siyang may itinatagong mga dokumento na naglalayong sirain ang pamilya Perez dahil sa matinding selos. Iyan ang nakasulat sa bawat linya, bawat titik na tila mga uod na gumagapang sa paningin ni Marisa. Ang bawat salita ay isang kasinungalingang binuo nang may katumpakan, isang lason na mas matindi pa sa anumang kemikal. Nabitawan ni Marisa ang papel. Ang kanyang mga kamay ay hindi lang nanginginig. Tila nawalan na ang mga ito ng buhay. Ang kanyang puso ay parang isang basong kristal na itinapon sa semento, durog na kahit ang pinakamaliit na piraso ay hindi na maaaring muling pagdikitin. Elena Paquet. Ang bulong ni Marisa ay hapdi ng isang sugat na muling binuksan. Naalala niya ang pagbisita ni Elena noong isang araw. Ang mga luha nito, ang pag-abot ng tinapay, ang pangako ng tulong. Ngayon napagtanto niya na ang mga luhang iyon ay hindi dahil sa awa, kundi dahil sa bigat ng perang ibinayad dito ni Doña Consuelo. Utang na loob, Marisa. Yan ang pinakamakapangyarihang kadena sa bansang ito. Ani Lucas habang nakamasid sa nawawarak na damdamin ng babae. Nalaman ng mga tauhan ko na ang nanay ni Elena ay biglang nailipat sa isang pribadong ospital. Lahat ng gastusin mula sa operasyon hanggang sa gamot ay binayaran ng pamilya Perez. Sa mata ni Elena, ang buhay ng nanay niya ay mas mahalaga kaysa sa iyong kalayaan. Napahawak si Marisa sa mga rehas, ang lamig ng bakal ay hindi man lamang nagparamdam sa kanya ng ginhawa. Ibinigay ko ang lahat sa kanya. Noong wala siyang pambayad sa upa, ako ang nagbayad. Noong iniwan siya ng lalaki niya, ako ang nagpunas ng luha niya. Ganito ba ang halaga ng 5 taon naming pagkakaibigan, isang bayad sa ospital? Anging pagkakaibigan ay isang negosyo para sa mga taong walang prinsipyo. Sagot ni Lucas, ang boses ay puno ng pait. Ngayon alam mo na ang totoo. Wala ka ng ibang matatakbuhan. Ang phone na inaasahan mo ay nasa kamay na ni Doña Consuelo. Ang tanging saksi mo ay siya ring taga-usig mo.
Ano na ang gagawin mo ngayong pati ang anino mo ay tinalikuran ka na? Napatingin si Marisa sa madilim na pasilyo ng presinto. Naririnig niya ang malalayong hakbang ng mga gwardya, ang tunog ng susi na kumakalansing at ang mahinang pag-iyak ng ibang mga preso. Ngunit sa loob niya may isang uri ng katahimikang namumuo. Isang katahimikang hindi nanggagaling sa kapayapaan, kundi sa isang matinding desisyon. Ang Lason NG pagkakaibigan ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang mga ugat, ngunit sa halip na mamatay ang kanyang puso ay tila nagiging bato. Ang imahe ni Elena na umiiyak, habang inabutan siya ng tinapay, ay pinalitan ng imahe ni Elena na nakangiti habang tinatanggap ang checking mula sa mga Perez. Hindi lang nila kinuha ang kalayaan ko, Lucas. Matigas na sabi ni Marisa, ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng luha. Kinuha rin nila ang huling bahagi ng aking kabutihan. Kung gusto nila ng kriminal, ibibigay ko sa kanila ang isang kaaway na hindi nila kailanman inakala. Yan ang gusto kong marinig, tugon ni Lucas. Dahil bukas may darating na balita. Isang balitang yuyugyog sa mansion ng mga Perez. Ngunit kailangan mong maging handa. Kapag lumabas na ang katotohanan tungkol sa phone mo, hindi na lang kulungan ang kakaharapin mo. Maaaring buhay mo na ang maging kabayaran. Dahan-dahang lumapit si Marisa sa sulok ng kanyang selda at naupo. Ang bawat segundo ay tila isang taon. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala. Alam niyang sa mga oras na ito binubuksan na ni Doña Consuelo ang kanyang backup phone. Alam niyang binabasa na nila ang mga mensahe, ang mga files, ang mga lihim na matagal niyang iningatan. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Doña Consuelo. Ang backup phone na ibinigay ni Elena ay may isang nakatagong virus, isang dead man switch, na idinisenyo ni Marisa sakaling may ibang magtangkang magbukas nito ng walang pahintulot. Habang iniisip ni Marisa ang mukha ng kanyang biyenan, na unti-unting nananalangin sa takot, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang labanan ay nagsisimula pa lamang, at sa pagkakataong ito, wala nang lugar para sa awa. Anong mangyayari kapag nabuksan ni Doña Consuelo ang device? At sapat na ba ang talino ni Marisa para malampasan ang bagsik ng isang pamilyang handang pumatay para sa kanilang dangal at can? Sa wakas, hawak na natin ang lig ng ahas na iyon. Tingnan natin kung saan kukuha ng kapal ng mukha ang babaeng iyan kapag nabura na ang lahat ng ebidensyang ipinagmamalaki niya. Ang boses ni Doña Consuelo ay puno ng tagumpay habang hinihimas ang mamahaling case ng backup phone ni Marisa. Sa loob ng marangyang opisina sa mansyon ng bango ng sariwang kape at mamahaling kahoy, ay tila nanunuya sa alaala ng amoy ng semento sa kulungan. Nakaupo si Alex sa harap ng computer, ang kanyang mukha ay naiilawan ng asul na liwanag ng screen. Mom, sigurado ka bang ito na yon? Elena said she saw Marisa encoding something every night. Kung nandoon ang mga records ng offshore accounts natin, kailangang makuha natin ang password bago pa ito makarating sa NBI. Huwag kang kabahan, Alex. Isang hamak na accountant lang ang asawa mo. Akala niya siguro ay sapat na ang talino niya para tapatan tayo. Pagmamalaki ng matandang babae habang dahan-dahang inilalapag ang phone sa lamesa. Buksan mo na, gamitin mo ang software na binili natin. I want those files deleted within the hour. Habang pilit na kinakalkal ng mga Perez ang bawat sulok ng digital na buhay ni Marisa sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang masikip at mainit na selda, si Marisa ay nakaupo ng tuwid. Ang kanyang likod ay nakasandal sa magaspang na pader, ang kanyang mga mata ay nakapikit. Hindi siya natutulog. Sa kanyang isipan, binibilang niya ang bawat segundo. Bakit ka nakangiti? Ang mahinang tanong ni Lucas ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Nakita niya ang bahagyang pag-angat ng gilid ng labi ni Marisa sa ilalim ng malamlam na ilaw ng presinto. Dahil sa mga oras na ito, binubuksan na nila ang kahon ni Pandora. Bulong ni Marisa, ang boses ay kalmado ngunit may dalang panganib. Inakala ni Elena na nakatulong siya sa kanila. Ang hindi nila alam, ang backup phone na iyon ay isang pain. It's a mirror, Lucas. Kung ano ang balak nilang gawin sa akin, iyon ang babalik sa kanila. Dahan-dahang idinilat ni Marisa ang kanyang mga mata. Noong gabi bago nila ako ipahuli, alam ko nang may kakaiba. Nakita kong pumasok si Elena sa kwarto namin at tiningnan ang cabinet ko. Doon ko nalaman na kailangan ko nang gumalaw. Ang phone na iyon, kapag sinubukan nilang i-bypass ang security nito, automatikong magpapadala ng alert ang system sa isang external server. At ang password, hindi iyon basta-basta code. Sa loob ng mansion, biglang nagbago ang kulay ng screen ni Alex. Ang dating asul na liwanag ay naging matingkad na pula.
Isang text ang lumitaw sa gitna ng monitor. Ang hustisya ay hindi natutulog. Ano ito, ma'am? Anong nangyayari? Ang boses ni Alex ay nanginginig. Hindi ko ma-close ang program. Nag-u-upload ang mga files. Ma'am, ang mga documents tungkol sa 50 million pesos. Nasa-send sa iba't ibang email addresses. Pigilan mo, ay shutdown mo ang computer. Sigaw ni Doña Consuelo. Ang kanyang muka ay namumutla, ang kanyang autoridad ay biglang gumuho na parang kastilyong buhangin. Alex, gawin mo ang lahat, ngunit huli na. Ang bawat tangka nilang burahin ang katotohanan ay lalong nagpapabilis sa pagkalat nito. Ang dead man switch na ginawa ni Marissa ay hindi lamang idinisenyo para protektahan ang sarili, kundi para maging mitya ng kanilang pagkakalantad. Sa loob ng selda, dahan-dahang tumayo si Marissa. Lumapit siya sa isang maliit na butas sa pader kung saan may tumatagas na kaunting alikabok. Gamit ang kanyang daliri, dahan-dahan siyang gumuhit ng isang maliit na hugis ng bulaklak sa alikabok na iyon. Isang simpleng kilos, isang golden moment ding pag-asa sa gitna ng kawalan. Kahit sa dumi at dilim, kaya pa rin niyang lumikha ng isang bagay na maganda. Ang password ay hindi ang petsa ng kasal namin or ang birthday ni Alex. Sabi ni Marissa kay Lucas habang nakatingin sa iginuhit na bulaklak. Ang password ay ang petsa kung kailan ako unang nangarap na maging malaya. Ang araw na namatay ang nanay ko habang nagtatrabaho sa pabrika nila nang walang katarungan. Doon nagsimula ang lahat. Tumayo rin si Lucas, ang kanyang tingin ay puno ng paghanga. Hindi ka lang basta survivor, Marissa. You are a strategist. Pero kailangan mong malaman kapag nalaman ni Doña Consuelo na niloko mo sila, hindi lang demanda ang kakaharapin mo. Gagamitin nila ang lahat ng connection nila para tuluyan ka ng patahimikin bago pa makarating ang mga email na iyon sa kinauukulan. Alam ko, Stugoni, Marissa, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Kaya naman kailangan nating lumabas dito bago mag-umaga. Lucas, ang mga files na na-upload. Hindi lang iyon para sa pulis. Nandoon din ang mga ebidensya tungkol sa kaso mo. Napahawak si Lucas sa rehas, ang kanyang panga ay nagngangalit. Ang pag-asang matagal na niyang ibinaon ay muling nabubuhay. Ngunit sa gitna ng kanilang usapan, isang malakas na tunog ng mga yabag ang narinig mula sa entrada ng selda. Hindi ito ang karaniwang tunog ng gwardya. Ito ay tunog ng mga sapatos na gawa sa mamahaling balat. Isang lalaking nakasuit ang lumitaw sa harap ng rehas ni Marissa. Hindi ito si Alex, hindi rin ito tauhan ng mga Perez. Ito ang lalaking nakita ni Marissa sa labas ng mansyon noong gabing pinalayas siya, ang lalaking may malamig na mata sa loob ng itim na sasakyan. Marissa Perez, ANG. Boses ng lalaki ay matigas at walang emotion. May nagbayad ng iyong piyansa, ngunit bago ka lumabas kailangan mong malaman na ang kalayaang ito ay may katapat na kondisyon. Sino ang misteryosong lalaking ito at ano ang kondisyon na hihilingin niya kapalit ng kalayaan ni Marissa? Lalo na't ang buong pamilya. Perez ay nanggagalayti na sa galit and down. Hindi ang sikat ng araw ang unang bumati sa akin paglabas ng presinto, kundi ang malamig na simoy ng madaling araw na tila humahalik sa aking mga pasang pisngi. Dahan-dahang humakbang si Marissa palabas ng malaking pintuang bakal, ang tunog ng pagbagsak nito sa kanyang likuran ay nagsilbing hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata ng kanyang buhay. Suot pa rin niya ang parehong damit noong gabing arestuhin siya, gusot madumi at may amoy ng kawalan ng pag-asa, ngunit ang kanyang tindig ay hindi na tulad ng dati. Sa tapat ng gate naghihintay ang itim na sasakyan. Ang lalaking nakasuit na nagpakilalang si Gabriel ay nakasandal sa pinto nito. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Marissa, tila sinusukat ang bawat hibla ng lakas na natitira sa babae. Sumakay ka na, Marissa, maraming nagmamasid sa paligid, mahinahong sabi ni Gabriel, ngunit may autoridad sa kanyang boses. Sino ka ba talaga at anong kondisyon ang sinasabi mo? Tanong ni Marissa habang hindi gumagalaw sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa gilid ng kanyang hita. Kung isa ka lang din sa mga tauhan ni Doña Consuelo na nais akong iligaw, mas mabuti pang bumalik na lang ako sa loob. Bahagyang ngumiti si Gabriel, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang pamilya Perez ay may maraming kaaway, Marissa. At sa mundong ito, ang kaaway ng aking kaaway ay aking kaibigan. Ang kondisyon ko ay simple lang, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kailangan mo tirahan, bagong pagkakakilanlan at ang pagkakataong bumangon, ngunit sa oras na hilingin ko ang iyong tulong para pabagsakin sila, hindi ka pwedeng tumanggi. Ang buhay mo mula sa sandaling ito
ay pag-aari na ng plano ko. Huminga ng malalim si Marisa. Tumingin siya sa kanyang paligid sa mga kalsada ng Maynila na nagsisimula ng magising sa mga taong nagmamadaling pumasok sa trabaho at sa kalangitang unti-unting nagkakakulay abo. Wala na siyang pamilya. Wala na siyang kaibigan. Ang tanging dala niya ay ang puot na nagbabaga sa kanyang dibdib. Sige, maikling tugon niya bago sumakay sa sasakyan. Bago tuluyang umalis ang sasakyan, nakiusap si Marisa na huminto sandali sa tapat ng bintana ng selda kung nasaan si Lucas. Sa pagitan ng mga rehas, nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang salitang lumabas sa kanilang mga bibig, ngunit ang pangako ng paghihiganti ay malinaw na nakasulat sa kanilang mga tingin. Iniwan ni Marisa ang isang maliit na piraso ng papel sa gwardya para ibigay kay Lucas isang address ng isang lumang bodega na alam nilang dalawa. Dinala ni Gabriel si Marisa sa isang maliit at lumang apartment sa Quiapo. Malayo ito sa karangyaan ng mansion ng mga Perez, ngunit para kay Marisa ito ang kanyang naging kuta. Ang kwarto ay may maliit na kama, isang mesa, at isang bintanang nakaharap sa simbahan. Dun sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, nakaramdam si Marisa ng katahimikan. Kumuha siya ng isang supot ng mainit na pandesal na binili niya sa kalsada. Habang kinakagat ang tinapay, naramdaman niya ang alat ng kanyang sariling luha na pumatak dito. Ito ay isang golden moment, isang payak na pagkain na nagpaalala sa kanya kung sino siya bago siya nabulag ng pag-ibig kay Alex. Ang bawat nguya ay tila pagtanggap sa kanyang bagong katotohanan. Siya ay nag-iisa, ngunit siya ay malaya. Lumipas ang mga araw na ang tanging libangan ni Marisa ay ang panonood sa mga balita. Nakikita niya ang unti-unting pagyanig sa pangalan ng mga Perez. Ang mga leaks na ipinadala ng kanyang system ay nagsisimulang pag-usapan sa social media. Nakikita niya ang mukha ni Alex sa TV, pilit na nagpapaliwanag, ngunit bakas ang takot sa mga mata nito. Isang gabi habang nag-aayos ng kanyang mga gamit, nakarinig si Marisa ng mahinang katok sa pinto. Nang buksan niya ito, walang tao roon, ngunit may isang gintong envelope na nakalapag sa sahig. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang sobre. Ito ay isang imbitasyon para sa ika-50 anibersaryo ng Perez Corporation. Sa ibaba ng imbitasyon may nakasulat na maikling mensahe sa sulat kamay ni Doña Consuelo. Akala mo ba ay nanalo ka na? Ang ulan ay tumitila rin, Marisa. At kapag natuyo na ang lupa, sisiguraduhin kong doon ka ililibing. Nanigas ang buong pagkatao ni Marisa. Hindi pa man siya nakakabawi, nang lubos nararamdaman na niya ang malalamig na kamay ng mga Perez, na pilit siyang hinahabol sa dilim. Napatingin siya sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang mahiyaing asawa na laging nakayuko. Ang kanyang mga mata ay tila mga hiyas na pinanday ng apoy at hirap. Hindi niyo na ako muling mapapaluhod, bulong niya sa kanyang sarili habang pinupunit ang imbitasyon. Ngunit sa gitna ng kanyang determinasyon, isang anino ang gumalaw sa labas ng kanyang bintana. Isang pulang ilaw mula sa isang laser pointer ang dahan-dahang gumapang sa kanyang dibdib, tila isang target na naghihintay ng tamang sandali. Sino ang nagpadala ng banta sa loob ng kanyang pinagtataguan? At sapat ba ang protection ni Gabriel para iligtas siya sa mga mamamatay tao na ngayon ay nakapaligid na sa kanyang bagong tahanan at Frank? Marisa, please, mag-usap tayo. Alam kong nandyan ka. Handa akong iwan ang lahat, pati si Mom, basta bumalik ka lang sa akin. Ang boses ni Alex ay basag, puno ng pagsisisi, na tila ba siya ang pinakaaping tao sa mundo. Naririnig ni Marisa ang bawat buntong hininga nito sa kabilang linya ng telepono. Isang familiar na himig na dati ay nagpapalambot sa kanyang puso, ngunit ngayon ay nagdudulot na lamang ng kilabot. Nakatayo si Marisa sa dilim ng kanyang silid sa Quiapo. Ang pulang ilaw ng laser na tumama sa kanyang dibdib kanina ay naglaho na matapos ang mabilis na pagkilos ng mga tauhan ni Gabriel sa labas, ngunit ang takot ay nananatiling nakabaon sa kanyang sistema. Hawak niya ang lumang cellphone na ibinigay ni Gabriel. Ang kanyang mga daliri ay mariing nakadiin sa plastic na balat nito. Bakit, Alex, para saan pa pinatapon niyo ako sa kulungan? Sinira niyo ang dangal ko. Ngayon tatawag ka at sasabihing mahal mo ako. Ang boses ni Marisa ay nanginginig, hindi dahil sa pangungulila, kundi dahil sa matinding pagtitimpi. Napilitan lang ako, Marisa. Alam mo kung gaano kahigpit si Mom. Binantaan niya ako na itatapon sa kalsada kapag hindi ako sumunod. Pero hindi ko na kaya. Hindi ako makatulog gabi-gabi na alam kong nasa panganib ka. Please, makipagkita ka sa akin sa lumang simbahan sa Paco. Ngayon lang.
Pag-usapan natin kung paano tayo makakaalis sa gulo na ito. May pera akong itinago sapat para makapagsimula tayo sa ibang bansa. Isang bahagi ng pagkatao ni Marisa, ang bahaging naging martir sa loob ng 5 taon, ay gustong maniwala. Gusto niyang isipin na ang lahat ng ito ay isang masamang panaginip lamang at si Alex ay biktima rin ni Doña Consuelo. Ngunit naalala niya ang tunog ng tawa ni Alex sa likod ng pinto ng mansyon noong gabing iyon. Naalala niya ang bawat sentimong naipon niya na winaldas nito sa sugal at sa ibang babae. Pupunta ako, maikling sagot ni Marisa bago pinatay ang tawag. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa salamin. Kinuha niya ang isang manipis na jacket at isinuot ito. Sa loob ng kanyang bulsa, naramdaman niya ang isang tuyong bulaklak nang gumamela isang alaala ng kanilang unang date na matagal na niyang itinatago. Sa isang golden moment ng pagpapasya, kinuha niya ang tuyong bulaklak at dahan-dahang pinira-piraso ito sa harap ng kanyang reflection. Ang bawat talulot na nalalaglag sa sahig ay tila mga piraso ng kanyang lumang sarili na tuluyan na niyang binibitawan. Pagdating sa lumang simbahan sa Paco, ang paligid ay balot ng katahimikan at amoy ng kandila. Nakita niya ang figura ni Alex na nakaupo sa isa sa mga huling upuan, nakayuko, at tila nagdarasal. Nang lumapit si Marisa agad tumayo si Alex at niyakap siya ng mahigpit. Salamat Marisa, salamat at dumating ka, bulong ni Alex ang kanyang amoy ng sigarilyo at mamahaling alak ay humahalo sa lamig ng gabi. Ngunit habang nakayakap si Marisa naramdaman niya ang isang kakaibang bagay sa bulsa ng jacket ni Alex. Isang matigas at malamig na bagay. Hindi ito wallet, hindi rin ito susi. Ito ay ang familiar na hugis ng isang syringe. Kailangan ko lang ang password. Marisa, malambing ang boses ni Alex. Ngunit ang kanyang mga braso ay dahan-dahang humihigpit sa paligid ng katawan ni Marisa. Ibigay mo na sa akin ang access sa cloud at ipinapangako ko hindi ka na masasaktan. Aalis tayo rito. Magiging masaya tayo. Biglang lumayo si Marisa, ang kanyang mga mata ay naniningkit. Password, iyon lang ba ang habol mo Alex, ang pera? Bago pa makasagot si Alex tumunog ang cellphone nito sa loob ng kanyang bulsa. Dahil sa taranta hindi sinasadyang na-press ni Alex ang speakerphone. Ang boses ni Clara, ang kanyang kabit, ay umalingaw sa loob ng tahimik na simbahan. Alex, nakuha mo na ba ang information sa babaeng iyan? Bilisan mo na riyan. Sabi ni Doña Consuelo kapag nakuha na ang password, iturok mo na ang pampatulog sa kanya at dalhin mo siya sa lumang warehouse sa pier. Doon natin siya tatapusin nang walang nakakakita. Hindi na siya pwedeng mabuhay pa para magsalita. Ang katahimikan sa loob ng simbahan ay naging kasing bigat ng isang libingan. Tumingin si Marisa kay Alex, ang kanyang mukha ay maputla, ang syringe ay dahan-dahang nahuhulog mula sa kanyang bulsa patungo sa sementadong sahig. Walang tunog ng pagbagsak ang narinig dahil sa kapal ng alikabok, ngunit ang katotohanan ay mas malakas pa sa anumang ingay. Marisa, let me explain. Hindi totoo ang sinasabi ni Clara, nautal na sabi ni Alex habang dahan-dahang humahakbang patungo sa kanya. Ngunit hindi na nakikinig si Marisa. Ang bawat hibla ng pagmamahal na natitira sa kanyang puso ay tuluyan ng naging abo. Lumingon siya sa pintuan ng simbahan at nakita ang isang anino na nakatayo roon, si Gabriel, kasama ang 2 pang lalaki. Tapos na ang palabas Alex, ang boses ni Gabriel ay malamig at puno ng panganib. Ngunit sa gitna ng tension biglang bumukas ang lahat ng ilaw ng simbahan. Mula sa altar lumabas si Doña Consuelo, hawak ang isang dekalibreng baril na nakatutok ng diretso sa ulo ni Marisa. Akala niyo ba ay ganun lang kadali ang lahat? Ang tawa ni Doña Consuelo ay tila isang sumpa na bumabalot sa buong silid. Kung hindi ko makuha ang password, walang sino man ang makakakuha sa iyo ng buhay, Marisa. Sa isang iglap narinig ang tunog ng pagkasa ng baril. Nakatayo si Marisa sa gitna ng 2 panig, ang kanyang asawang nais siyang patayin at ang kanyang biyenan na handang dumanak ang dugo sa loob ng bahay ng Diyos. Maaari pa bang makaligtas si Marisa sa bitag na ito? At ano ang gagawin ni Gabriel ngayong nakatutok na ang kamatayan sa babaeng dapat niyang protektahan? Huwag kang gagalaw, Gabriel. Isang hakbang mo pa, at titiyakin kong hindi nasisikatan ng araw ang paborito mong alaga. Ang boses ni Doña Consuelo ay hindi nanginginig, tila ba ang paghawak ng baril sa loob ng bahay ng Diyos ay isang karaniwang bagay lamang para sa kanya. Ang dulo ng bakal ay mariing nakabaon sa sentido ni Marisa, isang malamig na paalala ng kamatayan
na naghihintay sa isang maling pagkilos. Sa gitna NG tension narinig ang tunog ng mabibilis na yabag ng mga takong sa sementadong sahig ng simbahan. Mula sa dilim ng pasilyo lumabas si Clara. Suot niya ang isang matingkad na pulang bestida na tila sumasagisag sa tagumpay na inaakala niyang hawak na niya. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng amo kapag kaharap si Alex ay ngayon ay balot ng isang ngising mapang-uyam. Sayang naman ang ganda mo, Marissa. Tingnan mo ang sarili mo. Basang-basa madumi at mukhang basahan. Panggungutya ni Clara habang dahan-dahang lumalapit sa kinalalagyan ni na Marissa. Akala mo ba talaga may puwang ka pa sa buhay ni Alex? You were just a bank account with a wedding ring. At ngayong wala ka ng silbi, bakit hindi ka nalang tuluyang maglaho? Tumingin si Marissa kay Clara, ngunit sa halip na takot isang malamig na pag-obserba ang makikita sa kanyang mga mata. Sa leeg ni Clara kumikinang ang isang kwintas na may pendant na hugis puso. Nanigas ang panga ni Marissa. Iyon ang kwintas ng kanyang yumaong ina, ang tanging alaala na natitira sa kanya na kinuha ni Alex noong nakaraang buwan dahil kailangan daw nito ng pambayad sa emergency. Ang kwintas na yan, mahinang sabi ni Marissa, ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Yan ang huling bagay na kinuha sa akin ng asawa ko para ibigay sa iyo. Ganyan ba ang lasa ng kaligayahang nakaw, Clara? Ang angisot ang alaala ng isang taong pinatay niyo sa lungkot. Tumawa ng malakas si Clara, isang tunog na tila kiskis ng bakal sa bato. Ang sentimental mo masyado, kaya ka iniiwan eh. Insecure ka kasi sa aming mga mas bata, mas maganda, at mas marunong magpasaya sa asawa mo. Alex loves me, Marissa. At ang baby na dinadala ko, siya ang magiging tagapagmana ng lahat ng pinaghirapan mo. Dahan-dahang napatingin si Marissa sa tiyan ni Clara. Pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin sa mga mata ng babae. Isang golden moment ng katahimikan, ang namagitan, kung saan tanging ang tunog ng ulan sa bubong ng simbahan ang maririnig. Nakita ni Marissa ang isang maliit na pagkurap sa mga mata ni Clara, isang bakas ng kaba na pilit nitong itinatago. Talaga ang baby mo, isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Marissa. Bakit tila hindi alam ni Alex ang tungkol sa batang iyan? At bakit 3 linggo na ang nakalilipas nakita kita sa isang fertility clinic kasama ang ibang lalaki? Sabihin mo sa akin, Clara, sino ba talaga ang ama ng tagapagmanang sinasabi mo? Biglang namutla si Clara. Ang kanyang mapang-uyam na ngiti ay naglaho pinalitan ng isang ekspresyong puno ng takot at galit. Anong sinasabi mo? Nagsisinungaling ka, ma'am, huwag kayong makinig sa kanya. Gusto lang niyang sirain ang pamilya natin. Naramdaman ni Marissa ang bahagyang pagluwag ng hawak ni Doña Consuelo sa baril dahil sa gulat. Maging si Alex na kanina pa nakayuko ay biglang napatingala at tumingin kay Clara nang may pagdududa. Totoo ba, Clara? Ang boses ni Alex ay puno ng pait. Sabi mo ako lang? Alex, huwag kang maniwala sa kanya. Strategist siya, remember? Gagawin niya ang lahat para magkagulo tayo. Sigaw ni Clara, ang kanyang boses ay nagiging matingkad at desperado. Sa sandaling iyon ng pagkalito, sinamantala ni Marissa ang pagkakataon. Gamit ang kanyang siku, marahas niyang tinamaan ang braso ni Doña Consuelo sapat para lumayo ang baril sa kanyang ulo. Isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw sa loob ng simbahan, tumama ang bala sa isa sa mga lumang rebulto sa gilid, nagdulot ng paglipad ng mga piraso ng semento at alikabok. Mabilis na kumilos si Gabriel. Sa isang iglap ang kanyang mga tauhan ay nakapaligid na sa mga Perez. Ang baril ay nakuha mula sa nanginginig na kamay ni Doña Consuelo. Ngunit sa gitna ng kaguluhan si Clara ay mabilis na tumakbo patungo sa altar. May kinuha siyang isang maliit na bote mula sa kanyang bag at itinutok ito sa kanyang sariling muka. Huwag kayong lalapit, isusumbong ko kayo sa pulis. Sasabihin kong si Marissa ang nagtangkang pumatay sa akin at sa baby ko. Hysterical na sigaw ni Clara habang ang kanyang buhok ay gulo-gulo na at ang kanyang maskara ng kagandahan ay tuluyan ng natuklap. Tinitigan siya ni Marissa mula sa malayo. Walang galit sa kanyang mga mata, tanging awa para sa isang babaeng naging biktima rin ng sarili nitong kasakiman. Tapos na ang pagpapanggap, Clara, sabi ni Marissa habang dahan-dahang lumalapit. Ang lahat ng ebidensya ng pakikipagkita mo sa ibang lalaki ay nandoon din sa cloud storage na pilit niyong binubuksan. You were never part of their family. You were just another pawn. Bago pa makasagot si Clara, isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang narinig mula sa labas. Ngunit hindi ito ang mga pulis
na binayaran ni Doña Consuelo. Ito ang mga tauhan ng NBI na dala ang mga warrant of arrest batay sa mga files na na-upload ni Marissa. Ngunit sa gitna ng pag-asang makalaya, isang huling twist ang naganap. Habang pinapantayan ni Gabriel si Marissa, isang mensahe ang pumasok sa kanyang radio. "Sir, may problema. Ang mga files na na-upload, may nakitang isa pang folder. Isang folder na hindi kay Marissa or sa mga Perez. It's about you, Gabriel." Nanigas si Marissa. Tumingin siya kay Gabriel, ang lalaking nagligtas sa kanya at naging tanging kakampi niya. Sino ba talaga ang lalaking ito at ano ang itinatago niya na mas malala pa sa mga krimen ng pamilya Perez? Ang tiwala ay parang salamin, kapag nabasag na kahit anong duldul mo ng pandikit, hinding-hindi na muling magiging buo ang reflection. Ang boses ni Lucas ay mabigat, tila may dalang babala, habang nakatayo siya sa gitna ng madilim na bodega kung saan pansamantalang dinala ni Gabriel si Marissa matapos ang kaguluhan sa simbahan. Kakalabas lang ni Lucas sa presinto dahil sa pagkalat ng mga files na nagpapatunay ng corruption sa loob ng hudikatura at sa kaso ng mga Perez, mabilis na na-dismiss ang mga gawa-gawang paratang laban sa kanya. Ngunit sa halip na saya ng kalayaan ang makikita sa kanyang mga mata, isang matinding pag-aalinlangan ang nakaukit sa kanyang muka habang hawak niya ang isang piraso ng papel, isang printout mula sa isa sa mga folder na na-upload ni Marissa. "Anong ibig mong sabihin, Lucas? Si Gabriel ang naglabas sa akin. Siya ang nagbigay sa akin ng pagkakataong lumaban," mahinang sabi ni Marissa habang nakaupo sa isang lumang kahoy na upuan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin, hindi dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil sa sunod-sunod na revelasyong sumasabog sa kanyang harapan. "Marissa, tumingin ka sa akin." Lumapit si Lucas at dahan-dahang inilapag ang papel sa kanyang harapan. "Suriin mong mabuti ang folder na hidden debt sa cloud mo. Akala mo ba ay nagkataon lang na nahanap ka ni Gabriel sa labas ng presinto noong gabing iyon? Akala mo ba ay dahil lang sa galit niya sa mga Perez, kaya kanya tinutulungan?" Dahan-dahang binasa ni Marissa ang dokumento. Ang kanyang paningin ay lumabo nang makita ang pangalan ng kanyang yumaong ama. Nandoon ang mga pirma, ang mga petsa, at ang isang malaking halaga ng pera na hiniram ng kanyang ama mula sa isang kumpanyang hindi niya kilala, ang Montenegro and Associates. Ang itatay mo, Marissa, hindi siya namatay sa simpleng aksidente sa pabrika. Nagpakamatay siya dahil sa tindi ng pressure mula sa mga taong nang-ipit sa kanya para makuha ang lupang kinalalagyan ng pabrika. Ang boses ni Lucas ay basag o NG Pite. At ang kumpanyang iyon ang kumpanya ng pamilya ni Gabriel bago sila pabagsakin ng mga Perez. Ginamit ni Gabriel ang tatay mo para protektahan ang kanilang ari-arian, at nang mabigo sila, hinayaan nila ang tatay mong pasanin ang lahat ng sisi. Nanigas ang buong pagkatao ni Marissa. Ang init ng kape na hawak niya ay hindi na niya maramdaman. Ang golden moment ng kanilang pag-uusap ay nabalot ng isang masakit na katotohanan. Ang taong akala niya ay tagapagligtas niya ay bahagi pala ng nakaraang sumira sa kanyang pamilya. Dahan-dahang hinawakan ni Marissa ang magaspang na ibabaw ng lumang lamesa, ang kanyang mga kuko ay kumakayod sa kahoy habang pilit niyang pinipigilan ang paghahalos ng kanyang dibdib. "So, ano ako para sa inyo?" tanong ni Marissa, ang kanyang boses ay malamig at walang emotion. "Isang kasangkapan, isang paraan para makabawi kayo sa mga press gamit ang mga ebidensyang ako lang ang nakakaalam." "Marissa, hindi ganon," tangka ni Lucas, ngunit pinatigil siya ni Marissa sa pamamagitan ng isang tingin. "Pati ba ikaw, Lucas, nakipagalyansa ka ba sa akin sa kulungan dahil alam mo kung sino ako? Dahil alam mong ang mga files ko ang susi para malinis ang pangalan ng pamilya niyo ni Gabriel?" Hindi nakasagot si Lucas. Ang kanyang katahimikan ay sapat na para magsilbing kumpirmasyon. Sa labas narinig ang tunog ng paghinto ng isang sasakyan. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa paligid, kasunod ang mabibigat na yabag ni Gabriel na papasok sa bodega. "Marissa, kailangan na nating umalis. Hindi ligtas dito." Ang mga tauhan ni Doña Consuelo ay nakawala sa NBI checkpoint. Bongad ni Gabriel, ngunit agad siyang napatigil nang makita ang tension sa pagitan ni Marissa at Lucas. "Anong nangyayari?" Tumingin si Marissa kay Gabriel, ang mga mata niya ay tila mga hiyas na nagniningning sa gitna ng dilim, malamig at matigas. "Sino ang tatay ko sa buhay mo, Gabriel? At ano ang totoong halaga ng kalayaang ibinigay mo sa akin?" Ang mukha ni Gabriel ay nawalan ng kulay.
Tumingin siya kay Lucas ng may galit pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin kay Marissa. Tutulungan kita, Marissa. Ipinapangako ko pagkatapos nito malaya ka na talaga. Malaya, isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Marissa. Paano ako magiging malaya kung ang bawat hakbang ko ay kontrolado ninyong dalawa? Akala ko nakatakas na ako sa mga leon, iyon pala ay nasa kuta na ako ng mga lobo. Biglang namatay ang mga ilaw sa loob ng bodega. Isang malakas na tunog ng pagkabasag ng salamin ang narinig mula sa itaas. Sa gitna ng kadiliman, isang familiar na boses ang umalingaw-ngaw mula sa isang megaphone sa labas. Marissa, ibigay mo sa amin ang laptop ni Gabriel at ang lahat ng backup drives kung hindi susunugin namin ang bodegang ito kasama ninyong lahat. Ito ay ang boses ni Alex, desperado, baliw at wala nang kinatatakutan. Sa loob ng madilim na bodega, 3 tao ang nakatayo, nagdududahan sa isa't isa habang ang panganib sa labas ay unti-unting lumalapit. Sino ang tunay na kakampi? Sino ang lihim na kaaway? At paano makakaligtas si Marissa kung ang mismong mga taong pinagkatiwalaan niya ay may kani-kaniyang lihim na agenda? Lucas, Gabriel, kung gusto nyo ng ganti makuha nyo, bulong ni Marissa sa dilim. Pero sa pagkakataong ito, ako na ang magsusulat ng dulo ng kwentong ito. Isang mitsang apoy ang biglang bumagsak mula sa bintana, dahan-dahang dilaan ang mga tuyong sako sa sahig. Ang usok ay nagsisimula nang bumalot sa kanila habang ang pinto ay marahas na pilit na binubuksan mula sa labas. Sunugin ang lahat, huwag niyo silang hayaang makalabas ng buhay. Kung hindi ako magiging masaya, kaya walang sinumang may karapatang lumigaya sa mundong ito. Ang boses ni Alex ay hindi na boses ng lalaking minahal ni Marissa. Ito ay boses ng isang halimaw na nilamon na ng sariling kabiguan, isang boses na pumapaibabaw sa dagundong ng apoy na dahan-dahang kumakain sa tuyong kahoy ng bodega. Sa loob, ang makapal na usok ay nagsisimula nang bumaba tila isang madilim na kumot na nagnanakaw ng hininga sa bawat segundong lumilipas. Napaupo si Marissa sa sahig, tinatakpan ang kanyang ilong ng dulo ng kanyang jacket. Ang init ay nanunuot sa kanyang balat, ngunit ang mas matinding hapdi ay nagmumula sa katotohanang nakaukit sa kanyang isipan na kulong siya sa pagitan ng asawang gustong pumatay sa kanya at ng mga tagapagligtas, na ginamit lang siya para sa sarili nilang higante. Marissa, tumayo ka, huwag kang suskurito, sigaw ni Gabriel, habang pilit na itinutulak ang isang mabigat na bulto ng mga sako na nakaharang sa likurang pinto. Ang kanyang muka ay puno ng uling at pawis, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa kaligtasan ni Marissa kahit na alam niyang galit ito sa kanya. Bakit, Gabriel, para saan pa? Ang boses ni Marissa ay mahina paus dahil sa usok. Para magamit niyo uli ako. Para maging pambayad sa utang ng tatay ko na kayo rin naman ang gumawa. Mas mabuti pang mamatay na lang ako rito kasama ng mga lihim niyo. Tumigil si Gabriel sa kanyang ginagawa at lumingon kay Marissa. Isang golden moment ng pait at pagsisisi ang dumaan sa kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang lumapit at lumuhod sa harap ng babae, binaliwala ang mga liyab na nasa paligid nila. Kinuha niya ang isang basang panyo mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang itinakip sa mukha ni Marissa. Ang kanyang kamay ay nanginginig hindi dahil sa takot sa apoy, kundi dahil sa bigat ng konsensyang matagal na niyang dinadala. Mali ako, Marissa, noong una ginamit kita. Pero habang nakikita kita sa loob ng presinto, habang nakikita ko ang tatag mo sa gitna ng lahat ng sampal ng tadhana, natutunan kong respetuhin ka. Higit pa sa plano, gusto kitang iligtas dahil ikaw lang ang kaisa-isang bagay na totoo sa mundong puno ng kasinungalingan. Sa kabilang sulok, si Lucas ay pilit na binabasag ang bintana gamit ang isang bakal na tubo. Ang tunog ng pagkabasag ng salamin ay umalingaw-ngaw kasunod ng pagpasok ng sariwang hangin na sandaling nagpalamig sa paligid. Wala na tayong oras para sa drama, sigaw ni Lucas. Gabriel, tulungan mo ako rito. Ang pinto sa labas ay nakabarikada ng mga tauhan ni Alex. Biglang isang malakas na pagsabog ang narinig mula sa harap ng bodega. Ang pinto ay marahas na bumukas at doon sa gitna ng usok at apoy ay nakatayo si Alex. Hawak niya ang isang jerrycan ng gasolina, ang kanyang mga damit ay punit-punit at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Mukha siyang isang kaluluwang galing sa impyerno na handang mandamay ng iba. Marissa, nasaan ang laptop, nasaan ang mga backup drives? Sigaw ni Alex habang ibinubuhos ang natitirang gasolina sa paligid ng tanging lagusan. Ibigay mo sa akin at baka hayaan ko pa kayong makalabas.
Kapag nakuha ko ang mga accounts na iyon, makakaalis na ako ng bansa. Hindi ako mabubulok sa kulungan dahil sa'yo. Dahan-dahang tumayo si Marissa, ang kanyang mga binti ay nanginginig, ngunit ang kanyang likod ay tuwid. Tinitigan niya si Alex, ang lalaking dati ay tinitingnan niya, nang may paghanga ang lalaking dati ay pinagsilbihan niya ng buong puso. Ngayon wala na siyang nakikitang anino ng pag-ibig, tanging ang isang hungkag na pagkatao na nilamon ng kasakiman. Wala na ang mga accounts, Alex, malamig na sabi ni Marissa. Na-upload na ang lahat sa public server ng NBI kaninang madaling araw. Wala ka nang makukuha. Wala na kayong matatakbuhan, ni Doña Consuelo. Isang nakakabinging katahimikan ng namayani, tanging ang lagitik ng apoy ang naririnig. Ang mukha ni Alex ay dahan-dahang nagbago mula sa galit patungo sa isang matinding desperasyon. Itinaas niya ang lighter na hawak niya, ang maliit na apoy nito ay tila isang sumpa sa gitna ng kadiliman. Kung ganon, mamamatay tayong lahat dito. Bulong ni Alex bago itinapon ang lighter sa sahig na basang-basa ng gasolina. Sa isang iglap, isang pader ng apoy ang humarang sa pagitan ni Marissa at ng tanging labasan. Ang buhay, nagsimulang gumuho, ang mga biga ng bubong ay dahan-dahang bumabagsak. Marissa, tumalon ka sa bintana, Lucas, saluhin mo siya. Sigaw ni Gabriel habang itinutulak si Marissa patungo sa mataas na bintana na nabasag ni Lucas. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Marissa si Alex na dahan-dahang natutumba, tila nawawalan na ng malay dahil sa kapal ng usok. Isang bahagi ng puso ni Marissa, ang bahaging naging asawa nito sa loob ng 5 taon, ay tila nais itong tulungan. Ngunit bago pa siya makakilos, isang malaking bahagi ng bubong ang bumagsak sa gitna nila, tuluyang naghiwalay sa landas ng nakaraan at ng kinabukasan. Gabriel, Lucas, sigaw ni Marissa habang hinihila siya ni Lucas palabas ng bintana. Nakahiga si Marissa sa basang damuhan sa labas, habang ang bodega ay tuluyan ng nilalamon ng apoy. Naririnig niya ang mga sirena ng bumbero at pulis sa malayo, ngunit ang kanyang pandinig ay tila nakatuon lamang sa tunog ng kanyang sariling paghinga. Sa gitna ng apoy na iyon, naiwan ang kanyang mga alaala, ang kanyang mga sugat at marahil ang mga taong nagtangkang magmay-ari sa kanyang buhay. Sino ang makakalabas ng buhay sa nagniningas na impyernong iyon? At kung makakaligtas man sila, ano ang matitira sa kanilang mga puso pagkatapos ng gabi ng paghuhukom? Isang tanong ang nananatiling nakabitin sa hangin, habang ang abo ay dahan-dahang nalalaglag mula sa langit. Sa muling pagtila ng ulan, mayroon pa bang puwang para sa patawad, o ang abo na lamang ang magiging saksi sa lahat ng nawala? Ang apoy na tumupok sa bodega ay hindi lamang kumuha ng mga material na bagay, kundi ito rin ang nagsilbing malaking tuldok sa isang kabanata ng buhay na puno ng panlilinlang. Habang pinapanood ni Marissa ang bawat tila ng apoy na sumasayaw sa gitna ng kadiliman, naramdaman niya ang init nito sa kanyang muka, isang init na hindi na nakakatakot kundi tila naglilinis sa kanyang pagkatao. Nakahiga si Marissa sa basang damuhan, ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa putik. Sa tabi niya si Lucas ay mabilis na nakikipag-usap sa mga responding bumbero at NBI. Ang hagulhol ng mga sirena ay pumapaibabaw sa ingay ng nagbabagsakang mga yero. Ngunit sa isip ni Marissa, iisang imahe lang ang paulit-ulit na bumabalik ang mukha ni Gabriel bago siya itinulak nito palabas ng bintana. Lucas, si Gabriel, Mahinang tawag ni Marissa, ang kanyang boses ay tila isang piping pagsusumamo. Hindi nakasagot si Lucas. Tinitigan niya ang naglalagablab na gusali bago muling ibinalik ang tingin sa mga tauhan ng search and rescue na nagsisimula ng pumasok sa mga bahaging hindi na masyadong nasusunog. Sa sandaling iyon, ang lahat ay tila tumigil. Ang golden moment ng katahimikan ay nabasag lamang nang makita nila ang isang figura na inilalabas mula sa usok, isang taong puno ng uling hindi gumagalaw at isinasakay sa stretcher. Hindi ito si Gabriel, ito ay si Alex. Ang lalaking minsang naging mundo ni Marissa ay ngayon ay isa na lamang lupaypay na katawan, ang balat ay puno ng sugat at ang mga mata ay nakapikit ng mahigpit. Sa likod niya sumunod ang isa pang stretcher. Si Gabriel hirap huminga at may benda sa braso, ngunit gising. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng kaguluhan. Isang tango lang ang ibinigay ni Gabriel, isang pangako na buhay siya at tapos na ang laban. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang gabi. Samantala sa loob ng marangyang mansyon ng mga Perez, si Doña Consuelo ay nakaupo sa kanyang paboritong silya. May hawak siyang baso ng wine, ang kanyang muka ay kalmado, akala niya ay tapos na ang problema.
akala niya ay naging abo na ang lahat ng ebidensya kasama ni Marissa. Mom, bakit hindi pa tumatawag si Alex? Sabi niya, ay sandali lang siya, reklamo ni Clara, na kanina pa pabalik-balik sa sala. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang muka ay wala ng bakas ng kagandahan dahil sa tindi ng kaba. Huwag kang mainipin, Clara. Ang paglilinis ng dumi ay nangangailangan ng oras. Sagot ng matandang babae, ang boses ay puno ng mapangaping awtoridad. Kapag wala na si Marissa, tayo na ang magpapatakbo ng kumpanya nang walang iniisip na anino. Biglang bumukas ang malaking pintuan ng mansyon. Hindi ang mga bodyguard ni Doña Consuelo ang pumasok kundi si Marissa. Naka-jacket pa rin siya, marumi ang muka at may mga galos sa braso, ngunit ang kanyang tindig ay tila isang reyna na handang bawiin ang kanyang kaharian. Kasunod niya ang dose-dose ng mga tauhan ng NBI at media na may dalang mga camera. Marissa, panong nanigas si Doña Consuelo sa kanyang kinauupuan. Ang baso ng wine ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang kamay at nabasag sa mamahaling carpet. Ang pulang likido ay kumalat tila isang sariwang dugo na nagmamarka ng kanyang katapusan. Ang akala niyo bang apoy ay magbubura sa katotohanan, Doña Consuelo? Ang boses ni Marissa ay malamig, matigas, at bawat salita ay tila isang sampal ng hustisya. Ang cloud storage na hinahanap niyo kanina pa iyon na panood ng buong Pilipinas sa live broadcast. Ang embezzlement, ang poisoning case, at ang pagtatangkang pumatay sa akin sa bodega. Lahat na panood nila. Hindi totoo yan, kasinunggalingan yan. Hysterical na sigaw ni Clara habang sinusubukang takpan ang kanyang muka sa mga camera. Lumapit si Marissa kay Doña Consuelo hanggang sa maging magkalapit ang kanilang mga muka. Ang hiya na matagal nang ibinaon ng matandang babae ay unti-unting lumilitaw sa kanyang mga mata habang naririnig niya ang mga click ng camera sa kanyang paligid. Ang sampal na ibinigay niyo sa akin noong gabing pinalayas niyo ako, bulong ni Marissa sapat lang para marinig ng matanda. Iyon ang naging mitya ng inyong pagbagsak. Hindi ako ang sumira sa pamilya niyo. Ang sarili niyo ring kasakiman ang pumatay sa pangalan ng mga Perez. Isang opisyal ng NBI ang lumapit at formal na binasa ang mga karapatan ni Doña Consuelo. Ang malamig na bakal ng posas ay dahan-dahang pinaligid sa matatanda at nanginginig na mga pulso ng babaeng akala niya ay siya ang batas. Ang bawat kalansing ng bakal ay tila tunog ng hatol. Habang hinihila palabas ng mansyon si Doña Consuelo, nakita ni Marissa si Tia Ising na nakatayo sa isang sulok umiiyak, ngunit may ngiti ng kagaanan. Tumango si Marissa sa kanya isang tahimik na pasasalamat. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, nakita ni Marissa si Gabriel na pumasok sa mansion, may dalang isang itim na envelope. Ang kanyang muka ay seryoso, walang bakas ng saya, kahit na nakamit na nila ang hustisya. Marissa, may kailangan kang makita ko, sabi ni Gabriel, ang boses ay puno ng alinlangan. Sa loob ng safe ni Doña Consuelo nahanap namin ang tunay na testamento ng tatay mo. Hindi lang pala lupa ang kinuha nila sa inyo. Dahan-dahang binuksan ni Marissa ang envelope. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa nabasa. Isang katotohanang mas matindi pa sa anumang kasinungalingan ang nakatago sa loob ng dokumentong iyon, isang lihim na mag-uugnay kay Marissa, hindi lang sa mga Perez, kundi sa mismong pamilya ni Gabriel, sa paraang hindi niya kailanman inakala. Ano ang ginakasulat sa testamento ng tatay ni Marissa? At paano nito babaguhin ang tingin niya kay Gabriel ngayong nalaman niyang ang kanilang mga tadhana ay matagal nang nakatali bago pa sila magkita sa presinto? Hindi lahat ng perang nakukuha sa pagtataksil ay nagdadala ng kaginhawaan. Minsan ang bawat sentimong galing sa panlilinlang ay nagiging mitsa ng mas matinding kamalasan na susunog sa iyong kinabukasan. Sa isang maliit at madilim na paupahang kwarto sa gilid ng railas ng tren, nakaupo si Elena. Ang kanyang mga mata ay malalim balot ng itim na bilog dahil sa puyat at iyak. Sa harap niya ay ang mga gamot ng kanyang ina, mga gamot na hindi na niya mabili dahil ang tsekeng ibinigay ni Doña Consuelo ay tumalbog matapos ay freeze ng gobyerno ang lahat ng bank accounts ng mga Perez. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay binabasag lamang ng ingay ng dumadaang tren na tila ba sumasagisag sa gulo ng isipan ni Elena. Biglang bumukas ang pinto. Hindi ito marahas, ngunit ang bawat tunog ng pagpihit ng doorknob ay tila isang hatol sa kanyang pandinig. Nakatayo sa pintuan si Marissa. Suot niya ang isang simpleng puting blusa, malinis ang mukha, at may dalang isang maliit na bag. Wala na ang uling sa kanyang balat, ngunit ang kanyang mga mata ay may dalang lamig
na mas matindi pa sa yelo. Marissa, ang boses ni Elena ay nanginig. Agad siyang lumuhod sa sahig, ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Marissa. Patawarin mo ako, Marissa, ginawa ko lang yon dahil sa nanay ko. Pinagbantaan nila ako, wala akong choice. Tumingin si Marissa sa kanyang dating kaibigan. Ang golden moment ng kanilang nakaraan, ang mga gabing naghahati sila sa isang baso ng kape, habang nangangarap ng magandang buhay, ay dumaan sa kanyang isip. Ngunit mabilis itong naglaho nang maalala niya ang sinumpaang salaysay ni Elena na muntik nang magbaon sa kanya sa habang buhay na pagkabilanggo. Lahat tayo ay may choice, Elena. Pinili mong ibenta ang kaluluwa mo para sa perang akala mo ay magliligtas sa iyo. Ang boses ni Marissa ay kalmado, ngunit bawat salita ay tila isang latay sa pagkatao ni Elena. Nasaan na ang mga Perez ngayon? Nasaan ang proteksyong ipinangako nila sa iyo? Iniwan ka rin nila sa putikan gaya ng ginawa mo sa akin. Tulungan mo ako, Marissa. Nagmamakaawa ako. Mamamatay ang nanay ko kapag hindi siya naoperahan. Hagulhol ni Elena, ang kanyang mga luha ay pumapatak sa maduming sahig. Dahan-dahang kinuha ni Marissa ang isang sobre mula sa kanyang bag. Inilapag niya ito sa lamesang puno ng mga tirang pagkain. Nandyan ang sapat na pera para sa operasyon ng nanay mo. Hindi ako narito para maghiganti sa paraang ginawa mo. Narito ako para ipakita sa iyo kung ano ang nawala sa iyo. Napaangat ng tingin si Elena, ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa. Marissa, salamat, alam kong mabait ka pa rin. Magiging magkaibigan pa rin tayo, di ba? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marissa. Hindi, Elena, ang perang yan ay hindi galing sa pagkakaibigan. Galing yan sa huling sahod ko na hindi ko nakuha sa mga Perez. Ibinibigay ko iyan para hindi ko na kailangang makita ang mukha mo kailanman. Kapag kinuha mo ang sobreng iyan, itinuturing na nating patay ang isa't isa. Tumalikod si Marissa at dahan-dahang lumakad palabas. Naririnig niya ang muling paghagulhol ni Elena sa loob, isang tunog ng pagsisisi na huli na para pakinggan. Ang karma ni Elena ay hindi ang paghihirap sa pera, kundi ang mabuhay araw-araw na alam niyang sinira niya ang tanging taong tunay na nagmahal sa kanya para sa mga taong kinalimutan lang siya. Paglabas ni Marissa sa kalsada, naghihintay si Gabriel sa loob ng sasakyan. Hawak pa rin nito ang itim na envelope na naglalaman ng testamento ng kanyang ama. Nagawa mo na ang dapat mong gawin, tanong ni Gabriel nang makasakay si Marissa. Tapos na ang lahat sa amin ni Elena, sagot ni Marissa habang nakatingin sa labas ng bintana. Ngayon sabihin mo sa akin, ano ang nakalagay sa testamentong iyon? Bakit tila natatakot kang buksan ko ang huling pahina? Huminga ng malalim si Gabriel. Inabot niya ang dokumento kay Marissa. Ang tatay mo, hindi siya empleyado lang ng pamilya ko, Marissa. Siya ang tunay na may-ari ng lupang kinatatayuan ng mansyon ng mga Perez. At ang dahilan kung bakit siya binitay ng utang ng pamilya ko. Tumigil si Gabriel, ang kanyang panga ay nagngangalit. Ito ay dahil ang tatay ko at si Doña Consuelo ay may lihim na kasunduan bago pa ako isilang. Marissa, hindi lang tayo magkakampi sa laban na ito. Ang pagkatao natin, ang dugo natin, ay may koneksyong hindi ko inakalang posible. Nang buksan ni Marissa ang huling pahina, nakita niya ang isang lumang larawan. Ang kanyang ama, ang tatay ni Gabriel, at si Doña Consuelo na magkakasama, at sa likod nito ay may nakasulat na petsa at isang pangalan na nagpabago sa buong mundo ni Marissa. Ang aming munting lihim, ang tunay na tagapagmana ng Montenegro Perez Estate. Sino ang tinutukoy sa larawan? At paano nito babaguhin ang nararamdaman ni Marissa para kay Gabriel ngayong nalaman niyang ang kanilang buong buhay ay tila isang malaking pagsasabuatan ng kanilang mga magulang? Sa pagitan ng apat na puting pader ng silid na ito, ang tanging naririnig ay ang sariling tibok ng puso na tila isang orasan na dahan-dahang nauubusan, no baterya. Ang amoy ng antiseptic at malinis na linen ay hindi sapat para takpan ang amoy ng nabubulok na dangal ng isang lalaking akala niya ay siya ang hari ng kanyang mundo. Nakatulala si Alex sa kisame ng prison hospital. Ang kanyang mga kamay ay nakatali sa gilid ng kama, isang pag-iingat ng mga doktor dahil sa kanyang mga bayolenteng pag-atake simula nang dalhin siya rito mula sa nasunog na bodega. Ang kanyang buhok na dati ay laging maayos at makintab ay ngayon ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik, tila may hinahanap na mga anino na siya lang ang nakakakita. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos na gawa sa balat
ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Nang makita ni Alex ang figura sa pintuan, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Mula sa pagkakatulad, isang nakakakilabot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Marissa, alam ko pupunta ka. I knew it. Hindi mo ako matitiis, di ba? Ang boses ni Alex ay mataas garalgal at puno ng isang uri ng ligaya na nakakatakot pakinggan. Tell them, Marissa, sabihin mo sa kanila na nagbibiro lang tayo. Sabihin mo sa kanila na kailangan ko nang lumabas dito dahil may meeting pa ako sa mga investors. Clara is waiting for me, no wait. Clara is a traitor, right? Pero ikaw ang asawa ko. You will save me. Nanatiling nakatayo si Marissa sa paanan ng kama. Tinitigan niya ang lalaking ito, ang lalaking minahal niya, nang higit pa sa kanyang sarili. Sa sandaling ito, wala na siyang naramdamang galit. Wala na ring pait. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malalim at malamig na awa para sa isang taong tuluyan nang nawala sa katotohanan. Tapos na ang lahat, Alex, mahinang sabi ni Marissa. Ang bawat salita ay tila isang hatol na dahan-dahang ibinababa. Wala nang kumpanya, wala nang mansyon, at wala na ring Doña Consuelo na magtatanggol sa iyo. Nakakulong na si Mom Alex. Inako niya ang lahat ng kasalanan sa embezzlement para sana mabawasan ang sentensya niya, pero idiniin ka rin niya sa pagtatangkang pumatay sa akin sa bodega. Itinapon ka na rin ng sarili mong ina. Ang ginggiti sa mga labi ni Alex ay dahan-dahang naglaho pinalitan ng isang hitsura ng matinding takot. Hindi, nagsisinungaling ka. Mahal ako ni Mom, hindi niya ako magagawang i-traitor. You're gaslighting me, Marissa. Ganyan ka naman eh, gusto mo akong sirain dahil iniwan kita. Hindi kita sinira, Alex. Pinanood ko lang habang sinisira mo ang sarili mo. Sagot ni Marissa habang dahan-dahang inilalabas ang isang dokumento mula sa kanyang bag. Ito ang formal na annulment papers na pinirmahan na ng huwes. Ito ang huling ugnayan natin. Mula sa sandaling ito, hindi na kita kilala, hindi na kita asawa. Isang golden moment, NG katahimikan, ang bumalot sa silid. Dahan-dahang kinuha ni Marissa ang kanyang lumang wedding ring mula sa kanyang bulsa, ang singsing na itinapon niya noon sa presinto, pero lihim na pinulot ni Lucas para ibalik sa kanya. Inilapag niya ito sa maliit na lamesa sa tabi ng kama ni Alex. Ibinabalik ko na ang lahat ng alaala mo, Alex. Kasama ang lahat ng sakit na ibinigay mo sa akin. Hindi ko ito dadalhin sa labas ng kwartong ito, bulong ni Marissa. Biglang nagsimulang magwala si Alex. Pilit niyang hinihila ang mga tali sa kanyang mga kamay, ang kanyang panga ay nagngangalit, at ang kanyang mga mata ay lumuluwa sa galit. Huwag mo akong iwan, Marissa, I will kill you. Papatayin kita kapag nakalabas ako rito. Akin ang lupang yon, akin ang lahat. Hindi na lumingon si Marissa. Lumakad siya patungo sa pinto, ang kanyang bawat hakbang ay tila pagtatanggal ng isang mabigat na kadena na matagal nang nakagapos sa kanyang kaluluwa. Sa labas ng silid naghihintay si Gabriel. Ang kanyang muka ay seryoso, ngunit nang makita si Marissa, dahan-dahang lumambot ang kanyang mga mata. Ayos ka lang ba? Tanong ni Gabriel, ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa balikat ni Marissa. Nakahinga na ako ng maluwag, Gabriel. Para akong galing sa isang mahabang panaginip na punong-puno ng ulan at sa wakas nakita ko na ang unang sikat ng araw. Sagot ni Marissa habang naglalakad sila palabas ng pasilyo. Ngunit bago sila tuluyang makalabas ng gusali, isang nurse ang tumatakbong lumapit sa kanila. Ma'am Marissa, sandali lang po. May iniwan pong mensahe si Doña Consuelo bago siya inilipat sa maximum security prison. Sabi niya, may isang bagay pa raw kayong hindi alam tungkol sa tatay niyo at sa aksidenteng naganap sa pabrika. Nanigas si Marissa. Tumingin siya kay Gabriel at doon niya nakita ang isang bakas ng kaba sa mga mata ng lalaki. Ang hidden debt na folder sa cloud. Mayroon pa bang isang pahina na hindi niya nababasa? Isang pahina na maaaring sumira sa bagong simula na pilit niyang binuo kasama si Gabriel. Ano iyon? Tanong ni Marissa, ang kanyang boses ay muling binalot ng kaba. Sabi ni Doña Consuelo, ang nurse ay nag-alangan. Ang tatay niyo raw, hindi lang biktima sa aksidente. Siya raw ang sadyang nagsunog sa pabrika para protektahan ang pamilya Montenegro mula sa mas malaking utang. Ang mundo ni Marissa ay tila muling nayanig. Tiningnan niya si Gabriel ng may halong pagdududa at sakit. Ito ba ang dahilan kung bakit siya tinulungan ni Gabriel? Hindi dahil sa awa kundi dahil ang tatay niya
ang nagsakripisyo para sa pamilya nito. Sino ba talaga ang dapat pagkatiwalaan sa mundong ito? At hanggang kailan kailangang ani Marissa ang mga utang ng nakaraan na hindi naman siya ang gumawa, kanta. Ang katotohanan ay hindi laging nagpapalaya. Minsan ito ay isang bagong rehas na nagkukulong sa atin sa mga tanong na walang kasagutan. Sa tabi ng dalampasigan sa Batangas, kung saan ang ingay ng lungsod ay pinalitan ng banayad na hampas ng mga alon sa pampang nakatayo si Marissa. Ang hangin ay may dalang amoy ng asin at kalayaan, ngunit ang kanyang puso ay nananatiling mabigat. Dahan-dahang lumapit si Gabriel. Hindi siya nagsalita, sa halip ay tumayo lang siya sa likuran ni Marissa, hinahayaan ang distansya na maging tulay ng kanilang mga damdamin. Naririnig ang bawat paghinga ni Gabriel, isang tunog na dati ay nagbibigay ng seguridad kay Marissa, ngunit ngayon ay nagpapaalala sa kanya ng isang utang na hindi niya alam na kailangan niyang bayaran. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Gabriel? Bakit kailangan ko pa itong marinig mula sa bibig ng isang taong sumira sa akin? Ang boses ni Marissa ay mahina, halos malunod sa tunog ng dagat. Ang tatay ko, nagsakripisyo siya para sa pamilya niyo, at ikaw tinulungan mo ako dahil ba sa awa o dahil ba sa konsensya? Huminga ng malalim si Gabriel, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa abot-tanaw kung saan ang langit at dagat ay tila naghahalikan. Noong una, Marissa, natatakot ako. Natatakot ako na kapag nalaman mo ang totoo, kamumuhian mo ako gaya ng pagkamuhi mo sa mga Perez. Ang tatay ko at ang tatay mo ay hindi lang magkasosyo. Sila ay magkaibigan. Ang pagsunog sa pabrika. Iyon ang huling paraan nila para makuha ang insurance at maisalba ang ating mga pamilya mula sa pagkakautang na ginawa ni Doña Consuelo sa likod nila. Dahan-dahang humarap si Marissa sa kanya. Ang golden moment ng kanilang pagtititigan ay nabalot ng isang malalim na pag-unawa. Nakita ni Marissa ang isang luhang dahan-dahang dumaan sa pisngi ni Gabriel, isang bihirang pagkakataon ng kahinaan mula sa isang lalaking laging matatag. Hindi kita tinulungan dahil sa utang na loob. Marissa, pagpapatuloy ni Gabriel ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng emotion. Tinulungan kita dahil sa loob ng presintong yon, nakita ko ang sarili ko sa iyo. Isang taong biktima ng mga desisyon ng mga magulang na akala nila ay tama ang ginagawa nila. I stayed because I fell in love with the woman who refused to be broken, not the daughter of my father's friend. Dahan-dahang yumuko si Marissa at kumuha ng isang dakot ng buhangin. Pinanood niya ang bawat butil nito na dahan-dahang tinatangay ng hangin, tila mga ala-ala ng nakaraan na unti-unti nang naglalaho. Isang mahabang sandali ang katahimikan ang namayani, kung saan tanging ang huni ng mga ibon sa malayo ang maririnig. Sa loob ng maraming taon, naging preso ako ng galit at paghihiganti. Bulong ni Marissa, ang kanyang mga mata ay dahan-dahang lumalambot. Inakala ko na kapag napabagsak ko ang mga Perez, magiging buo na ako muli. Pero ngayong wala na sila, ngayong nalaman ko na ang lahat ng lihim, naramdaman ko na hindi ang ganti ang magpapahilom sa akin. Lumapit si Gabriel at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Marissa. Sa pagkakataong ito, hindi ito ang hawak ng isang tagapagligtas o ng isang strategist. Ito ay ang hawak ng isang taong nagnanais lamang na makasama siya sa paglalakbay patungo sa kapayapaan. Anong balak mo ngayon, Marissa? Tanong ni Gabriel. Tumingin si Marissa sa malawak na karagatan. Gusto kong magsimula uli, Gabriel, pero hindi bilang biktima ni Alex o bilang instrumento ng iyong higanti. Gusto kong maging Marissa, ang babaeng marunong magmahal sa sarili niya bago ang iba. Ang perang nakuha natin mula sa testamento ng tatay ko, gagamitin ko iyon para sa Anihan Foundation. Gusto kong maging silong para sa mga babaeng gaya ko na naligaw sa ulan. Sasabayan kita, simpleng sagot ni Gabriel. Ngunit sa gitna ng kanilang paghilom, isang anino ang lumitaw sa di kalayuan sa may puno ng niyog. Ito ay si Lucas. Nakatayo siya roon, hawak ang kanyang lumang attaché case at may isang seryosong ekspresyon sa kanyang muka. Marissa, Gabriel, bago niyo isara ang kabanatang ito, may isang huling tawag mula sa ospital. Ang boses ni Lucas ay may dalang bigat. Si Alex, sumuko na ang kanyang katawan. Pero bago siya pumanaw, may iniwan siyang huling hiling. Gusto niyang makita ka, Marissa. Mayroon daw siyang isang bagay na hindi niya nasabi sa iyo sa bodega, isang bagay na magpapaliwanag kung bakit niya nagawang saktan ang tanging taong tunay na nagmahal sa kanya. Nanigas si Marissa. Ang kaba ay muling gumapang sa kanyang dibdib. Kailangan pa nga ba niyang harapin ang nakaraan?
Para sa huling pagkakataon, o sapat na ang katahimikang nahanap niya sa dalampasigang ito. Kailangan mo bang pumunta? Tanong ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Tumingin si Marisa sa langit na ngayon ay nagsisimula ng magkulay kahel dahil sa papalubog na araw. Alam niyang ang bawat sugat ay nangangailangan ng huling linis bago ito tuluyang magmantsa. Ito na ang huling ulan, Gabriel, sagot ni Marisa. Pagkatapos nito, wala na akong utang sa kahit na sino. Ano ang huling sasabihin ni Alex bago ang kanyang huling hininga? At ito ba ang magsisilbing susi sa tuluyang paglaya ni Marisa o isang bagong pasanin na dadalhin niya habang buhay? Marisa, huwag kang lumapit ng masyado. Baka mahawa ka ng dumi ng aking kaluluwa. Ang boses ni Alex ay halos isang pagsusumamo-tuyot at hirap na lumabas mula sa kanyang nangangatal na mga labi. Sa loob ng silid sa charity ward, ang amoy ng luma at malamig na hangin ay tila nakikidalamhati sa mabilis na paghina ng lalaking dati ay puno ng yabang at sigla. Dahan-dahang lumapit si Marisa. Nakatayo siya sa tabi ng kama, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa maputla at payat na mukha ni Alex. Wala na ang mamahaling relo, wala na ang maayos na gupit ng buhok, at wala na ang mapang-aping tingin. Ang tanging natitira ay isang taong hapo sa pakikipaglaban sa sariling mga demonyo. Bakit mo ako gustong makita, Alex? Para saan pa ang lahat ng ito? Ang boses ni Marisa ay kalmado, walang bakas ng galit, tila isang lawa na payapa matapos ang isang malakas na bagyo. Huminga ng malalim si Alex, ang bawat pag-angat ng kanyang dibdib ay tila isang malaking sakripisyo. Gusto ko lang humingi ng tawad. Hindi dahil sa tingin ko ay mapapatawad mo ako, kundi dahil gusto kong malaman mo ang totoo. Bahagyang umubo si Alex at ang tunog ng kanyang paghinga ay tila pagpunit sa katahimikan ng silid. Marisa, noong gabing nasa bodega tayo, hindi ko talaga balak itapon ang lighter, pero natatakot ako. Natatakot ako na kapag nakuha niyo ang lahat, wala na akong matatakbuhan. I was a coward, Marisa. Inggit ako sa iyo. Dahil kahit anong gawin naming pagpapahirap, hindi ka nawawalan ng dangal. I hated you because you were everything I could never be. I sang Golden Moment, NG Katahimikan, ang namayani. Dahan-dahang inabot ni Marisa ang kumot ni Alex at maingat itong inayos hanggang sa kanyang balikat. Isang payak na kilos ng pagkatao na nagpapakita na ang kanyang puso ay hindi na bihag ng nakaraan. Hindi na mahalaga ang lahat ng iyon, Alex. Ang galit ko ay sumama na sa abo ng bodegang iyon. Pinapatawad na kita. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Isang malit na luhang dahan-dahang gumulong mula sa gilid ng mata ni Alex, bago niya tuluyang ipinikit ang kanyang mga mata sa huling pagkakataon. Ang mahabang guhit sa monitor ay nagpahiwatig ng pagtatapos ng kanyang paglalakbay. Walang sigaw, walang drama. Tanging ang marahang pagtila ng ulan sa labas ng bintana ang nagsilbing musika sa kanyang paglisan. Lumipas ang 6 na buwan. Ang sikat ng araw sa Manila ay tila mas maliwanag kaysa sa dati. Nakatayo si Marisa sa harap ng isang bagong pinturang gusali sa puso ng tondo. Ang karatula sa itaas ay may nakasulat na Anihan Foundation, sangsilong para sa pagbangon. Ito ang naging bunga ng kanyang mga luha at ang katuparan ng pangarap na itinanim niya sa gitna ng unos. Ma'am Marisa, handa na po ang lahat para sa ribbon cutting. Ang boses ni Tia Ising ay puno ng galak. Suot ng matanda ang kanyang pinakamagandang barot saya at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamalaki. Salamat, Tia Ising. Kayo ang unang maghahawak ng gunting ngiti ni Marisa habang inaalalayan ang matanda. Sa gitna ng pagdiriwang, nakita ni Marisa si Gabriel na nakatayo sa isang sulok, nakasuot ng simpleng polo shirt at may dalang isang basket ng sariwang prutas. Kasama niya si Lucas na ngayon ay muling nagtatrabaho bilang isang pro bono lawyer para sa mga mahihirap. Ang kanilang presensya ay tila isang matibay na pader na nagbibigay ng lakas kay Marisa. Habang nagpapatuloy ang programa, isang maliit na bata ang lumapit kay Marisa at nag-alay ng isang bulaklak ng sampagita. Ang bango nito ay humahalo sa amoy ng bagong pinturang pader, ang amoy ng bagong simula. Naramdaman ni Marisa ang isang kurot sa kanyang dibdib. Ngunit hindi na ito sakit, kundi isang pasasalamat sa tadhana na dinala siya sa puntong ito. Ngunit sa gitna ng katuwaan, isang sasakyan ang huminto sa harap ng foundation. Isang babaeng basang-basa ng ulan, kahit natirik ang araw, ang dahan-dahang bumaba. Ang kanyang mga damit ay punit-punit at ang kanyang mukha ay balot ng matinding takot at puyat.
Ito ay si Clara. Ang babaeng dati ay puno ng kinang at pangungutya, ay ngayon ay tila isang basahang itinapon sa kalsada. Hawak niya ang kanyang tiyan, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Marissa, tulungan mo ako. Wala na akong matatakbuhan. Hinahabol ako ng mga pinagkakautangan ni Alex at ang baby ko. Kailangan niya ng tulong. Hikbi ni Clara habang dahan-dahang bumabagsak sa kanyang mga tuhod sa harap ng pinto ng foundation. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan. Ang mga mata ni Gabriel at Lucas ay nakatuon kay Marissa naghihintay ng kanyang magiging reaction. Ito ang babaeng naging mitsa ng kanyang paghihirap, ang babaeng nagnakaw ng kanyang asawa at dangal. Dahan-dahang humakbang si Marissa patungo kay Clara. Ang bawat yapak niya ay tila tinitimbang ng buong komunidad. Tumigil siya sa harap ng babaeng nakaluhod. Isang mahabang sandali ng katahimikan, ang namagitan kung saan tanging ang tunog ng hangin at ang mabilis na paghinga ni Clara ang naririnig. Sa foundation na ito, Clara, walang tinitingnan na nakaraan, mahinahong sabi ni Marissa habang inilalahad ang kanyang kamay. Ang tanging kailangan mo rito ay ang pagnanais na magsimula uli. Inabot ni Clara ang kamay ni Marissa, at sa sandaling iyon ang huling bahagi ng pader na nakapaligid sa puso ni Marissa ay tuluyan ng gumuho. Ang pagtulong sa kanyang kaaway ang naging huling hakbang ng kanyang sariling paghilom. Ngunit habang inaalalayan ni Marissa si Clara, papasok isang itim na van, ang mabilis na dumaan sa harap ng foundation, at isang pamilyar na boses, mula sa loob nito ang sumigaw ng isang babala bago mabilis na humarurot palayo. Hindi pa tapos ang lahat, Marissa. Ang pamilya Perez ay hindi namamatay ng ganun lang, sino ang nasa loob ng van. At ang pagdating ba ni Clara ay isang tunay na paghingi ng tulong o isa na namang masalimuot na plano para sirain ang bagong buhay na pilit na binuo ni Marissa. Hindi na kulay abo ang langit sa Maynila. Ang bawat patak ng ulan na dati ay tila mga luha ng pait ngayon, ay nagsisilbi na lamang na dilig sa mga halamang dahan-dahang namumukadkad sa hardin ng Anihan Foundation. 3 taon na ang lumipas mula nang gumuho ang kaharian ng mga Perez, at sa mga taong iyon, natutunan ni Marissa na ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa pagtakbo palayo sa nakaraan, kundi sa pagharap dito ng may ngiti at matatag na puso. Nakatayo si Marissa sa balkona ng foundation, pinapanood ang mga bata na naglalaro sa damuhan. Sa isang malapit na bench nakaupo si Clara. Malayo na ang hitsura nito sa babaeng basang-basa na kumatok sa kanyang pinto noon. Ang kanyang anak na pinangalanang Esperanza, isang paalala ng pag-asa, ay masayang hinahabol ang isang makulay na paru-paro. Hindi naging madali ang pagtanggap, ngunit sa bawat araw na nakikita ni Marissa ang pagbabago ni Clara, lalong tumitibay ang kanyang paniniwala na walang sino man ang itatapon ng tadhana kung handa itong magbago. Dahan-dahang lumapit si Gabriel. Hawak niya ang 2 baso ng mainit na tsokolate, ang usok nito ay dahan-dahang sumasama sa hanging amoy sampagita. Hindi na siya ang misteryosong lalaking puno ng lihim. Siya na ngayon ang katuwang ni Marissa sa pagbuo ng mga pangarap na dati ay inakala nilang imposible. Iniisip mo pa rin ba ang banta mula sa van noong araw na iyon? Mahinahong tanong ni Gabriel habang iniabot ang baso kay Marissa. Minsan, pagamin ni Marissa habang humihigop ng mainit na inumin. Ang tamis nito ay humahaplos sa kanyang lalamunan, isang golden moment ng payak na kaligayahan. Pero nalaman nating ang mga taong iyon ay mga desperadong kamag-anak lang ni Doña Consuelo na kalaunan ay nahuli rin dahil sa sarili nilang mga ilegal na gawain. Ang takot ay wala na rito, Gabriel. Itinuro ni Marissa ang kanyang dibdib. Napalitan na ito ng pasasalamat. Tumingin si Marissa sa malayo kung saan ang anino ng mansion ng mga Perez ay tila isang malabong alaala na lamang. Balita niya ang mansyong iyon ay ginawa ng isang museum at public library, isang lugar ng kaalaman sa halip na kuta ng kasakiman. Si Doña Consuelo ay nananatili pa rin sa likod ng mga rehas, tumatanda, nang mag-isa sa gitna ng katahimikan ng kanyang sariling mga pagkakamali. Ang bahagi ring ito ay hindi lamang palamuti sa langit, kundi isang pangako na ang bawat patak ng ulan ay may katumbas na pag-asa para sa isang bagong simula. Magamahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagtitiyaga at pagsama sa akin sa mahabang paglalakbay na ito ni Marissa. Habang binubuo ko ang bawat salita sa kabanata kung saan dumanas si Marissa, ng matinding kahihiyan sa gitna ng ulan,
at tinalikuran ng lahat ng taong kanyang minahal, naramdaman ko ang bigat sa aking dibdib. Ang sakit na iyon ay hindi lamang galing sa imahinasyon. Ito ay hanggo sa mga tunay na hirap at sakripisyo ng maraming kababaihan na patuloy na lumalaban sa bawat sulok ng ating bansa. Ang kwentong ito ay bunga ng maraming oras ng pagninilay-nilay upang magsilbing yakap sa sinumang nakakaranas ng kawalang katarungan. Tulad ng mga files na iningatan ni Marissa sa cloud storage, ang ating tunay na halaga ay minsan ay pilit na ibinabaon o sinusubukang burahin ng mga taong nais tayong kontrolin. Ngunit tandaan niyo ito ang password sa inyong kalayaan at ang susi sa inyong muling pagbangon ay hindi kailanman magiging pag-aari ng iba. Kayo ang may hawak ng sarili ninyong seguridad at kayo ang may kapangyarihang mag-upload ng isang bagong version ng inyong buhay na mas matatag at mas malaya. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Marissa, magagawa niyo rin bang buksan ang inyong puso para sa isang taong sumira sa inyo gaya ng ginawa niya para kay Clara? Ano ang inyong nararamdaman sa naging dulo ng ating kwento? Habang pinapakinggan nyo ang aking boses, nasaan kayo ngayon? Marahil ay nagluluto para sa pamilya o nagpapahinga matapos ang isang mapaghamong araw. Ibahagi nyo ang inyong mga salubin at sariling mga kwento sa comment section dahil naniniwala ako na ang bawat tinig ay mahalaga at narito ako para makinig. Kung ang kwentong ito ay naghatid sa inyo ng inspirasyon, naway i-like at i-share nyo ito upang maabot din ang iba pang mga pusong naghahanap ng liwanag.